R. Silent Channel. Ang guru kong malakas. Mr. Silent Channel. Ang guru kong malakas. Kabanata 2911-2920. Lokasyon ng pamilya G. Sa isang marangyang pribadong silid sa sangay ng G family. Nako, nandito si Yang Yiyo. Nagbago ang mukha ni Ji Yuanling. Sa tapat niya ay si Ji Yuansheng. Magkapatid ang dalawa. Si Ji Yuansheng ang nakatatandang kapatid na lalaki, na kumakatawan sa kapangyarihan ng G family sa Avenue Hall, habang si Ji Yuanling ang namamahala sa G family branch. Mukhang naglik ang balita. Nag-isip si Ji Yuansheng. Kuya, ano ang dapat kong gawin? Parang hindi maganda ang tono ni Yang Yiyo, nag-aalalang sabi ni Ji Yuanling. Nalaman niya ang tungkol sa lakas ni Yang Yiyo sa Avenue Hall mula sa kanyang kapatid na si Ji Yuansheng. Siya ay hindi madaling guluhin, at hindi nila kayang guluhin siya ng magkapatid. Napakasama ng tono ng boses. Kung tungkol sa kung ano ang pinanggalingan ni Yang Yiyo, natural na ito ay ang kanyang nakababatang kapatid na si Ji Zixia. Tungkol kay Ji Zixia, noong unang dumating sa kanya si Yang Yiyo noong araw na iyon, iniulat din niya ito sa pamilya sa lalong madaling panahon at humiling sa isang tao na magtanong, ngunit ang resulta ay direktang nagpadala ng utos ang pamilya na si Ji Zixia ay ikinasal sa young master ng tribong Julie ng pamilya, at hindi dapat malaman ni Yang Yiyo ang tungkol dito. Kaya makalipas ang ilang araw, nang bumalik si Yang Yiyo mula sa Dao Palace, itinago niya ang kanyang sarili at hindi niya planong sabihin kay Yang Yiyo ang tungkol kay Ji Zixia. Ngunit pagkatapos ng lahat, ang katotohanan ay hindi may tatago, at dumating pa rin si Yang Yiyo. Hindi niya alam kung saan niya nakuha ang balita. Ano ang dapat niyang gawin? Humingi siya ng tulong sa kapatid. Lumabas ka, at sabihin ang totoo pagkatapos mong lumabas. Dahil alam na ni Yang Yiyo ang tungkol dito, hindi ito isang bagay na makokontrol mo at ako. Direktang ginawa ni Ji Yuansheng ang desisyon. Nag-aalalang sinabi ni Ji Yuanling, pero kuya, hindi ba labag iyon sa utos ng padre de pamilya? Bullshit, paano may tatago ang isang malaking bagay na ang kasal sa pagitan ng pamilya Ji at ng tribo ng Julie? Lumabas ka at direktang makipag-ayos kay Yang Yiyo. Isusumbong kita sa padre de pamilya. Tandaan na pumayag ka sa anumang itanong ni Yang Yiyo, kung hindi, ang batang iyon ay talagang papatag ang sangay at ibibigay ang lahat sa pamilya. Kung may kakayahan siya, pupunta siya sa pamilya ng Julie. Sa sandaling ito, malamang na nasa pamilya na ang pangkat ng kasal ng tribong Julie. Kung pupunta si Yang Yiyo doon sa oras na ito, tiyak na walang magandang resulta. Ang batang ito ay masuwayan at tumangay sa Avenue Hall, ngunit kung magalit siya sa pamilya at sa tribo ng Julie, natural na may mag-aalaga sa kanya sa oras na iyon. Ngumisi si Ji Yuansheng at nagsuri. Matapos marinig ito, naramdaman din ni Ji Yuanling na ito ang katotohanan, at tumango at sinabing, kung gayon ay lalabas ako upang salubungin siya, tapos na ang oras. Pagkatapos noon ay mabilis siyang nawala sa kwarto at muling nagpakita sa gate ng G family branch. Sa sandaling ito, ipinikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at bumilang hanggang 10 sa kanyang puso. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, at ang kanyang buong katawan ay puno ng enerhiya. Sisimulan na niyang gibain ang sangay ng pamilya Ji, ngunit hindi niya inaasahan na tatayo si Ji Yuanling sa kanyang harapan. Sinabi niya sa isang nakamamatay na tingin, mas mabuting bigyan mo ako ng paliwanag, kung hindi, wala akong pakialam na patayin ka. Naramdaman ni Ji Yuanling ang malakas na aura ni Yang Yiyo, at siya ay pinagpawisan ng malamig. Hindi siya nag-alinlangan sa sinabi ni Yang Yiyo. Ang isang mabuting tao ay hindi nagdurusa ng pagkawala sa harap niya. Alam niyang hindi madaling guluhin si Yang Yiyo, at hindi siya nang ahas na guluhin siya. Pinilit niyang ngumiti at sinabi, patawarin mo ako, Lord Yang, sumusunod lang ako sa utos. Ang usapin ng kapatid mo ay nasa pangalan ng pamilya. Pumunta ka rito ngayon, at malamang na alam mo na ang aking pamilyang Ji ay magpapakasal sa tribong Julie. Ang bagay na ito ay hindi ko mapagpasyahan. Bigyan mo ako ng banal na tableta ng pamilya Ji. Sabi ni Yang Yiyo na may malungkot na mukha. Ito. Nag-alinlangan si Ji Yuanling. Ngunit nagsisi siya sa sumunod na sandali. Boom! Direktang kumilos si Yang Yiyo, at ang napakalakas na divine power ay naging isang higanteng kamay para hawakan si Ji Yuanling sa kanyang kamay. Nawalan na siya ng pasensya. Kuya, mangyaring tanggapin ang aking awa at bigyan ka ng token ng Ji family. Sa oras na ito, hindi na makaupo si Ji Yuansheng. Siya ay nagpakita at inihagis ang G family token kay Yang Yiyo. Kung hindi siya lalabas, talagang maglalakas loob si Yang Yiyo na patayin ang kanyang kapatid. Boom! Malamig na bamantong hininga si Yang Yiyo at binasag si Ji Yuanling sa G family hall. Isang malaking butas ang lumitaw sa dingding. Naging aral ito para sa kanya. Hindi siya isang taong uhaw sa dugo, kung hindi ay namatay si Ji Yuanling. Matapos makuha ang G family token, alam ni Yang Yiyo na ito ay totoo sa isang sulyap ng kanyang espiritual na kahulugan, at alam din kung paano pumunta sa G family. Nawala siya at diretsyong umalis sa Daocheng. Pagkaalis ni Yang Yiyo, si Ji Yuanling, na may dugo sa gilid ng bibig at maputlang mukha, ay lumabas at nagsabi, masyadong mayabang, hinding-hindi kita bibitawan. Naglakas loob siyang sumigaw ng ganito pagkaalis ng lahat.
Pinandilatan ni Ji Yuansheng ang kanyang kapatid at sinabi ko sa iyo na sundan mo siya, ngunit hindi ka tumigil. Kung lalabas ako sa ibang pagkakataon, papatayin ka niya. Ako. Sige, kaya niyang patayin ang ika-4 na antas ng Heavenly Dao Rule sa loob ng ilang segundo, mahahanap mo pa ba siya? Huwag ka na lang tumayo dyan, magpadala ka agad ng mensahe sa pamilya at sabihin sa kanila na umalis na si Yang Yiyo. Iniwan ni Yang Yiyo ang Dao Cheng at iwinagayway ang kanyang kamay para buksan ang space portal. Natural na minarkahan ng token na ibinigay ni Ji Yuansheng ang lokasyon ng pamilya Ji, at direktang binuksan niya ang space portal para pumunta doon. Siya, hindi makapaghintay. Kinakalkula ang oras, mahigit kalahati ng araw ang lumipas. Sa sandaling ito, natatakot ako na ang mga tao ng Tribong Julie ay nakarating na sa pamilya Ji upang salubungin ang nobya. Pumasok siya sa space portal na may nakamamatay na tingin. Siya, handa na siyang makipagdigma sa pamilya Ji at sa Tribong Julie. Ang lokasyon ng pamilya Ji ay nasa parehong direksyon noong siya ay pumunta sa Renhuang Island. Ang distansya ay hindi malayo, at ito ay matatagpuan sa isang isla sa silangan ng Divine Sea sa Divine Realm. Siyempre, imposibleng mahanap ito ng walang token ng pamilya Ji. Sa kabutihang palad, alam ni Ji Yuansheng kung ano ang nangyayari at direktang ibinato sa kanya ang token ng pamilya Ji. Sa itaas ng walang katapusang Divine Sea, ang espasyo ay umaalon, at si Yang Yiyo ay lumabas sa kislap ng banal na liwanag. Hindi niya tumpak na mabuksan ang pinto sa pamilya Ji, kaya ang Divine Sea lang ang narating niya. Sa pagtingin sa walang katapusang banal na dagat, pinalibutan ng hamog ang dulo ng dagat, at ang mga isla sa malayong lupain ay nakatago dito. Ang lahat ng ito ay mga desyerto na isla na may iba't ibang laki. Gayunpaman, ang isla na maaaring gamitin bilang pugad ng pamilyang Ji ay tiyak na hindi isang ordinaryong desyerto na isla, ngunit isang maliit na banal na kaharian. At ito ay nakatago, at hindi ito mahahanap ng hindi nalalaman ng spell o walang token ng pamilyang Ji. Isinaaktibo ni Yang Yiyo ang token sa kanyang kamay, at biglang sumikat ang token ng isang banal na liwanag, nagniningning sa malayo sa isang iglap. Ito ay eksakto kung saan ang banal na dagat ay nasa silangan. Direktang lumisan si Yang Yiyo. Pagkalipas ng ilang minuto, siya ay nasa isang makapal na ulap, at ang Ji Family token sa kanyang kamay ay sumabog sa fog sa ibaba na may banal na liwanag. Pagkatapos ay nakita ni Yang Yiyo na ang fog sa ibaba ay tila umiikot na may isang tilapon, at direkta niyang itinapon ang Ji Family token down na may banal na kapangyarihan. Ang token ay nahulog sa hamog, at sa susunod na sandali, ang gintong liwanag ay bumangon. Ngunit umatras ang makapal na ulap. Pagkatapos ay lumitaw ang isang kumikinang na isla sa ibaba, at nakita rin ang isang malaking gate ng bundok, kasama ang 5 malalaking karakter ng sinaunang Diyos na angkan ng Ji Family. Tumalon pababa si Yang Yiyo nang walang pag-aalinlangan at direktang lumipad sa gate ng bundok. Pagpasok niya ay nakita niya na para itong pumasok sa isang maliit na lungsod. Alam niya na dito matatagpuan ang buong Ji Family, isang malaking pamilya. Pagkababa niya, isang matandang boses ang dumating. Ngunit darating ba siyang Shenzhen mula sa Cloud Gate Divine Realm? Alam mo pero nagtatanong ka pa rin. Malamig na bamantong hininga si Yang Yiyo. Hindi na siya nagulat na tinawag ang kanyang pangalan sa unang pagkakataon na dumating siya sa Ji Family. Marahil ay sinabi na sa kanya ni Ji Yuansheng na darating siya. Pagtingin ko, nakita ko ang 3 sinag ng banal na liwanag na dumarating sa hindi kalayuan, na nagiging 3 matandang lalaki, na lahat ay nasa 2 antas ng paglilinang ng prinsipyo ng langit na Dao. Kabanata 2912 ibigay ang aking nakababatang kapatid na babae. Ang 3 dakilang tuntunin ng langit ay humaharang sa daan. Malamig na bamantong hininga si Yang Yiyo, napaka-unfriendly ng kanyang mukha. Isang matandang lalaki na nangunguna ang nagsabi, ngayon ang araw ng kasal sa pagitan ng aking pamilyang Ji at ng Tribong Julie, ngunit wala akong oras upang aliwin ang Diyos. Sa larong ito pa lang, malinaw na tinataboy niya ang mga tao. Tiningnan ni Yang Yiyo ang 3 tao na may malamig na mga mata. Alam niya na malamang alam na ng pamilya Ji ang kanyang intensyon. Ngayon ginawa niya ito. Malinaw na ito ang kagustuhan ng mga nangungunang pinuno ng pamilya Ji. Pinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at sinabing, sa tingin ko alam mo kung bakit ako naparito. Walang kalokohan, gusto kong ilayo ang aking nakatatandang kapatid na si Ji Zexia. Huwag mo akong tretuhin na parang ayaw kung pumatay ng sinuman. Sa katunayan, alam na ng pamilya Ji ang intensyon ni Yang Yiyo, at alam ang lahat tungkol sa kanya sa Daocheng Dao Hall. Ang kakayahang patayin ang ika-4 na antas ng mga panuntunan ng Heavenly Dao sa ilang segundo, hindi dapat maliitin ang kanyang lakas. Pero, ito ang pamilyang Ji, isa sa 10 sinaunang pamilya ng Diyos, isang sinaunang nakatagong pamilya ng Diyos, paano nila papayagan si Yang Yiyo na tumakbo ng ligaw? Napakapangahas mo. Ano sa palagay mo ang pamilya ko Ji? Huwag mong isipin na hindi ka magagapi dahil lang sa nanalo ka sa labanan sa 33 palasyo nitong mga nakaraang taon. Hayaan mong sabihin ko sa iyo na ito ang pamilyang Ji kung saan matatagpuan ang 10 pamilyang sinaunang Diyos. Ngayon ang malaking araw para sa kasal ng aking pamilyang Ji at ng Tribong Julie. Kung alam mo kung ano ang magiging masama at hindi ka komportable.
Bilang karagdagan, malinaw kung sasabihin sa iyo na si Jizik siya ay isang inapo ng aking pamilyang G, hindi ang iyong nakababatang kapatid na babae. Nakahanap ka ng maling tao. Get out, walang pakialam ang nangungunang matanda at direktang sinabihan si Yang Yiyo na lumabas. Ang dahilan. Kung bakit ang matandang ito ng pamilyang G ay naglakas loob na Manira at Manira pa sa masamang tono matapos mabalitaan ang lakas ni Yang Yi sa Daocheng ay dahil ipinanganak siya sa sinaunang angkan ng Diyos at may likas na pakiramdam ng pagiging superior, o mayroon siyang tiwala ng sinaunang angkan ng Diyos. Ito ay hindi pagmamataas, ngunit isang katotohanan. Ito ay ang tiwala sa sarili na ipinanganak sa mahabang panahon. Ang punto ay ito ang lumang pugad ng pamilya G. Ngayon, dumating ang Tribong Julie, at narito lahat ang dalawang sinaunang pamilya ng Diyos. Si Yang Yiyo ay hindi pa nakakatungtong sa antas ng Hidaw, at hindi niya kayang baligtarin ang mundo. Ngunit ang pinuno ng kanyang pamilyang G ay isang master ng 5 pangunahing kasakdalan ng mga panuntunan ng Heavenly Dao, at mayroon ding isang misteryosong ninuno na nakaupo sa bahay, kaya talagang hindi ito sineseryoso ni Yang Yian. Ang sinumang hamarang sa aking daan ay mamamatay. Kumilos si Yang Yian nang matapos siyang magsalita. Nakita niya na ang pamilya G ay determinado na huwag hayaan siyang makita ang nakatatandang kapatid na babae, at malamang na pinilit ng kanilang pamilyang G ang nakatatandang kapatid na babae na pakasalan ang Tribong Julie. Walang puwang para sa negosasyon, kaya't lumaban tayo. Maaari rin niyang hulaan na ang pamilyang G ay maaaring may hidaw level na pag-iral na nakaupo sa bahay. Pero, so ano? Para sa kapakanan ng nakatatandang kapatid na babae, ano ang magagawa niya sa buong God Realm? Noong wala siyang magawa noon, wala siyang nararamdaman, pero ngayong alam na niya talaga na may problema ang Little Senior Sister at napilitan pa siyang pakasalan, alam na niya ang nararamdaman niya sa Little Senior Sister sa puso niya. Ang puso. Hindi kayang linlangan ang mga tao. Noong nasa mundo ng mga engkanto, hindi siya naglakas loob na guluhin ang nakatatandang kapatid na babae dahil maraming babae ang nakapaligid sa kanya, at sadyang iwasan pa niya ito. Bilang karagdagan, siya ay isang nakatatandang kapatid na babae, at ang relasyon na ito ay naging mas madali upang maiwasan ang pag-ibig sa pagitan ng mga lalaki at babae sa kanya. Kaya't nang bumalik siya mula sa Eternal God Realm at nakita ang nakababatang kapatid na babae, nanatili pa rin siya sa kanyang puso. Bukod pa rito, nagpakita siya ng lamig at kalupitan dahil sa mga problema sa kanyang paglilinang. Now thinking about it, natatakot ako na saktan niya ang puso niya. Kung hindi, hindi siya aalis sa mundo ng Chenkun Temple at bumalik sa pamilya G, na maaaring wala siyang nararamdaman, at hindi sana siya ginamit bilang tool para sa kasal ng pamilya G. Sa kasong ito, patayin sila doon. Hindi siya walang lakas. Kahit na siya ay laban sa buong God Realm, sumusumpa siya sa kanyang puso na ibabalik niya ang nakababatang kapatid na babae. Ang tatlong Diyos ng pamilyang G ng ikatlong antas ng mga panuntunan ng langit na daw ay maaaring isipin na hindi siya ng ahas na patayin sila, hindi ng ahas na pumatay ng mga tao sa pamilyang G. Haha. Pagkatapos ay patayin sila at tingnan. Puff. Puff. Direktang kumilos si Yang Yiyo sa isang hakbang ng pagpatay. Nakapatay pa rin ito sa ilang segundo. Kinokontrol niya ang makukulay na kaliskis ng dragon at pinatay ang tatlong Diyos ng pamilya G ng ikatlong antas ng mga panuntunan ng langit na daw ng sabay-sabay ng walang anumang pagsisikap. Hindi banggitin ng mga ito, kahit na ang ikaapat na antas ng Heavenly Dao ay maaaring patayin sa ilang segundo, hindi pa banggitin na si Yang Yiyo ay direktang nag-activate ng 7 kulay na kaliskis ng dragon, ang pagpatay sa kanilang tatlo ay talagang kasing dali ng isang manok at isang palayok na aso. Dahil walang hiya ang pamilya G mo, saka ko pupunitan ang mukha ko. Binigyan niya talaga ng sapat na mukha ang pamilya G. Mula nang dumating siya sa sangay ng pamilya G sa Daocheng, pinag-iisipan niyang gawin ang lahat ng may kagandahang loob alang-alang sa nakababatang kapatid na babae. Pero nalaman niyang hindi talaga siya sineryoso ng pamilya G. Kung ang tigre ay hindi nagpapakita ng kanyang kapangyarihan, sa tingin mo ba ako ay isang may sakit na pusa? Mahiya ka. Damn ancient god family. Sinaktan mo ang reverse scale ko. Ito ang base camp ng pamilya G, at pinatay niya ang tatlong pinakamakapangyarihang tao sa pamilya G sa isang kisap mata. Siya ay humakbang pasulong at lumitaw sa susunod na sandali. Nakarating na siya sa G Family Square. Nasa harap niya ang main hall. Sa sandaling ito, ang parisukat ay pinalamutian ng mga ilaw at ang mga tao ay dumadaloy. Bilang, sa lalong madaling panahon sa kanyang pagpapakita, lahat ng mga mata ay nahulog sa kanya. Mayroong hindi bababa sa 10,000 katao. Ang mga antas ng paglilinang ay din mula sa mataas hanggang sa mababa. Sa sandaling ito, isang malakas na aura ang lumabas sa bulwagan. Huminto si Yang Yiyo sa gilid ng plaza. Sa paghihintay na lumabas ang mga taong ito, dapat nilang malaman na napatay nila ang tatlong dakilang G Family Heavenly Daos. At ang kanyang kamalayan ay kumalat din ng walang prinsipyo sa G Family Hall, ngunit hindi niya nakita ang figure ng nakababatang kapatid na babae na si G Ziksha. Ngunit nalaman ng kanyang kamalayan na mayroong hindi bababa sa 20 tao sa itaas ng Heavenly Dao, at nagmadali silang lumabas ng bulwagan patungo sa kanya. Bata, napakamapangahas mo. Isang marilag na boses ang tumunog. Isang serye ng mga banal na ilaw ang bumagsak sa paligid niya at pinalibutan siya.
Tumawa si Yang Yiyo at hakbang-hakbang na naglakad, at huminto mismo sa harap ng bulwagan. Nasa harap niya ang 7 malalakas na lalaki sa itaas ng ikatlong antas ng mga panuntunan ng Heavenly Dao. Mayroong 10,000 mga Diyos sa paligid ng plaza, at ang mga nasa itaas ng Heavenly Dao realm sa loob ay nakapalibot sa kanya. Ang mga mata ni Yang Yiyo ay nahulog sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Siya ang pinakamakapangyarihang tao sa field, at siya ang ikalimang antas ng Heavenly Dao rule. Kung tutuusin mula sa kanyang aura at pananamit, dapat ay siya ang pinuno ng pamilya G. Sinabi sa kanya ni Ji Chenli na ang pinuno ng pamilyang G ay nasa ikalimang antas ng Heavenly Dao, na pinangalanang Ji-Fa. Ang boses lang na pasaway ay siya rin. Sa kanyang kaliwa ay isang lalaki na mukhang isang binata, na nasa ikalimang antas din ng Heavenly Dao, ngunit hindi perpekto. Parang nabasag lang siya. Base sa kanyang kasuotan, hindi siya miyembro ng pamilya G. Sa halip, ang kanyang mga lingkod ay halos kapareho ng sa Li Shu na nakita niya sa Avenue Hall. Siya, dapat ay miyembro ng Tribong Julie. O sa halip, ang mga tao mula sa Tribong Julie na dumating upang salubungin ang nobya ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaakala niya. Sa natitirang 5 tao, 3 sa kanila ay mula sa Tribong Julie at nasa ika-4 na antas ng Heavenly Dao. Ang 2 pang nakatayo sa likod ni Ji-Fa ay halatang mula sa pamilya G at nasa ika-4 na antas din ng Heavenly Dao. Napakalakas ng kanilang aura, mas malakas pa kaysa noong pinatay niya si He Yuan. Ang 7 taong ito ang malakas na kaaway sa kanyang paningin. Ngunit ang mga mata ni Yang Yiyo ay parang mga kutsilyo, at hindi siya natakot. Ji-Fa, the head of the Ji family, I won't waste talk to you. I believe you all know the purpose of my coming. There is no need to pretend to be confused. I just want to say, hand over my little sister, otherwise I will massacre your Ji family. Kalmado ang tono ni Yang, ngunit maririnig ng lahat ang layunin ng pagpatay sa kanyang mga salita. Kabanata 2913 ang sinumang namumuno ay mamamatay. Hahaha. Tawa ng tawa ang ulo ng pamilya G. Sa loob ng hindi mabilang na taon, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng gayong mayabang na tao. Ikaw ay isang binata na dapat katakutan ng Diyos ng langit at lupa. Hindi ikaw ang unang taong sumalakay sa aking pamilya G sa hindi mabilang na mga taon, ngunit tiyak na ikaw ang unang taong nanakot sa aking pamilya G. After a pause, Ji-Fa continued, dahil member ka ng Ascending Clan, hindi na kita guguluhin ngayon. Pwede ka nang umalis. It is not your turn as an outsider to intervene in the affairs of my Ji family. Si Ji Ziksha is a descendant of my Ji family. Her affairs are decided by my Ji family. Wala kang karapatang magtanong. Ngayon ay isang malaking kaganapan ng kasal sa pagitan ng aking pamilyang Ji at ng Julie clan. Kung alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo, umalis ka. Sinabi ko iyon para sa kapakanan ng Ascending Clan at ng Diyos ng langit at lupa, kung aalis ka, magiging maayos ang lahat. Haha, generous ka talaga. Pinatay ko ang 3 Great Heavenly Ways ng pamilya G mo, at wala kang pakialam. Ngumisi si Yang Yiyo. Hindi siya maniniwala sa mga kasinungalingan ni Ji-Fa. Iyon ay ang Heavenly Dao level, lalo na ang Heavenly Dao rule level. Hindi banggitin ang pagkawala ng 3, kahit isa ay magiging malaking kawalan para sa anumang puwersa. Talagang sinabi niya na wala siyang pakialam. Haha, maniniwala sa iyo ang mga multo. Natatakot ako na may iba siyang intensyon, o ang kasal sa pagitan ng kanyang pamilya G at ng Tribong Julie ngayon ay napakahalaga, at ayaw niyang masira ito, kaya sinabi niya ang pansamantalang konsesyon na ito. Tila sumuko na si Ji-Fa, pero sa totoo lang, kay Yang Yian, puno ito ng pananakot. O masasabing nagtitiis siya. Pero para sa kanya, banta ba siya? Si Yang ay hindi kailanman pinagbantaan ng sinuman. Paano kung ayaw ko? Nakangisi niyang sabi. Sa puntong ito, nanliit ang mga mata ni Ji-Fa, at ang temperatura sa hangin ay bumaba ng hindi nakikita. Tinitigan niya si Yang Yian at dahan-daang sinabi, kung gayon, papatayin kita ngayon. Sa katunayan, ang kasal na ito sa Tribong Julie ay napakahalaga sa pamilya G, dahil ang batang master ng Tribong Julie ay nagbayad ng isang kayamanan na hindi maaaring tanggihan ng pamilya G. Ang kayamanan na ito ay nagbigay daan sa pamilya G na makabuo ng isa pang makapangyarihang tao na makakamit ang Dao. Ang taong ito ay walang iba kundi si Ji-Fa mismo. Nagkaroon. Isang makapangyarihang tao lamang ang makakamit ang Dao sa buong pamilya ni G. Ang taong iyon ay ang ninuno ng pamilyang G, habang nakamit ni Ji-Fa ang ikalimang antas ng pagiging perpekto sa mga panuntunan ng langit na Dao, at isang hakbang na lang ang layo mula sa pagpasok sa antas ng Dao. Ngunit ang hakbang na ito ay ang kanyang heaven/ang gap, at hindi siya makalusot sa antas ng Dao sa isang buong panahon. Gayunpaman, ang hitsura ng young master ng Tribong Julie ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang bagay na ito ay nagkataon din. Ito, lahat nagsimula sa isang babae. Ang babaeng ito ay si Ji Ziksha. Siya ay isang disipulo ng sangay ng pamilya G sa mas mababang mundo. Nang umakyat si Yang Yian sa God Realm, sinira niya ang platform ng pag-akyat, kaya nawala ang hadlang para sa pag-akyat sa mas mababang mundo, na nagbibigay ng pagkakataon sa mga practitioner ng lower world na umakyat.
Sa paglipas ng mga taon, maraming tao mula sa mababang mundo ang umakyat sa Immortal Realm. Marami na ring mga inapo ng pamilyang G sa lower world ang umakyat, at isa si Jiziksha sa kanila. Siyempre, hindi niya alam na may tulad pala si Jiziksha noong una. Ang ninuno ng pamilyang G sa lower world ang nagdala kay Jiziksha sa God Realm family. Bilang resulta, natuklasan na si Jiziksha ay likas na matalino at unti-unting lumitaw sa paningin ng mataas na antas ng pamilyang G sa God Realm, at si Jiziksha ay direktang nakita ng ninuno. Dahil ang pamilya G ay nag-practice ng paraan ng kulog, si Jiziksha ay nagpakita ng isang natatanging talento sa kulog at tinuruan mismo ng ninuno, na ikinainggit ng maraming anak ng pamilya G. Ito ay sa taong iyon din na ginanap ang Daoist Exchange Conference sa mga pangunahing disipulo ng 10 pangunahing pamilya. Si Jiziksha ay natural na naging pangunahing disipulo ng pamilya G at lumabas sa kumperensya. Sa ganitong paraan, napaboran siya ng Young Master ng Tribong Julie, na humantong sa kasal ngayon. Siyempre, hindi payag si Jiziksha noong una, at nagustuhan din ito ng ninuno at hindi pumayag sa kasal ng Tribong Julie, ngunit talagang gusto ng Young Master ng Tribong Julie si Jiziksha at hindi nag-atubiling kumuha ng kayamanan na nagpakilos sa kanya bilang isang regalo sa kasal. Ang kayamanan na ito ay may malaking pag-asa, na nagpapahintulot kay Jifa na humakbang sa kaharian ng pagkakaisa. Sa kasong ito, naging mainit ang puso ni Jifa, at kailangan niyang isulong ang kasal ng dalawang pamilya kahit na ano pa ang mangyari. Siya ay personal na lumapit upang gumawa ng desisyon at nagpasya sa kasal na ito. Bukod dito, natagpuan niya ang ninuno ng pamilya G. Para sa pamilya G na magkaroon ng isa pang malakas na lalaki sa kaharian ng Hidaw, malaking bagay ito. Kung ikukumpara, kung nagustuhan man o hindi ni Jiziksha ay mas mahalaga sa mata ng ninuno, at pumayag ang ninuno sa bagay na ito. Kaya naman dumating ang Tribong Julie para mag-propose ng kasal ngayon. Bukod dito, personal na dumating ang Young Master ng Tribong Julie, dala ang kayamanan na inaabangan ni Jifa. Hanggat natapos ang seremonya ngayon, ang Young Master ng Tribong Julie ay magpapakita ng kayamanan. Pero hindi ko inaasahan na papatayin ni Yang Yian ang pamilya G. Alam na ni Jifa ang tungkol sa relasyon ni Yang Yian at Jiziksha mula sa mga balita mula sa sangay ng pamilya G sa Daocheng ilang araw na ang nakalipas, at alam din ang tungkol sa mga pangyayari ni Yang Yian sa Daocheng Avenue Hall. Ngunit ang mga bagay na ito ay hindi malaking bagay para kay Jifa. Ang malaking bagay sa kanyang mga mata ay matagumpay na ikinasal ngayon ang Young Master ng Tribong Julie, at nakuha niya ang kayamanan ng Tribong Julie. Pagkatapos nito, may pag-asa siyang makapasok sa kaharian ng Hidaw. Para sa isang Diyos, ang pagpasok sa Hidaw ay nangangahulugan na may pag-asa na maging kwalipikado para sa banal na daan sa hinaharap. Ito ay isang kataas-taasang tukso, at hindi ito mapaglabanan ni Jifa. Nais lamang niyang kumpletuhin ang seremonya ng kasal kasama ang Tribong Julie, upang makuha ng batang Panginoon ng Tribong Julie si Jiziksha bilang kanyang nobya, at makuha niya ang Reg Along kasal mula sa tribo ng Julie ayon sa gusto niya. Ang bagay na ito ay mas mahalaga kaysa sa langit sa puso ni Jifa, dahil gusto niyang masira. Ang ikalimang pangunahing pagiging perpekto ng Heavenly Dao Rule ay naging bottleneck sa buong panahon. Ngayon ay may pag-asa ng isang pambihirang tagumpay, at iyon ang kanyang pinakamalaking kinahuhumalingan. Ang sinumang humahadlang sa kanyang daan ay mapupunta sa impyerno. Ang isulong ang kasal na ito ay mas mahalaga na ngayon kay Jifa kaysa sa iba pa. Maaari siyang sumuko sa ibang mga bagay, ngunit hindi ang bagay na ito. Sa makatuwid, kahit na nagpakita si Yang Yiyu at pinatay ang 3 dakilang Tiandao Masters ng kanyang pamilyang G, pinipigilan pa rin niya ang kanyang galit at sinabing walang pakialam si Yang Yiyu kung siya ay umatras. Siyempre, ang subconscious ng hindi pag-aalaga tungkol dito ay na siya ay ayusin ang iskor mamaya at hindi istorbohin ako pansamantala. Pero, tila hindi nagbigay ng mukha si Yang Yiyu. Dahil dito, gusto ni Jifa na pumatay. Para kay Yang Yiyu, ang kanyang mga iniisip ay eksaktong kabaligtaran ni Jifa. Sa sandaling ito, sa kanyang puso, si Junior Sister Jiziksha ang lahat, at kung sino man ang hamarang sa kanyang daan ay papatayin. Napangiti si Yang Yiyu nang marinig niyang nagsasalita si Jifa. Kill me. Okay, then let me see kung qualified ang lakas ng ulo ng pamilya G. Sa pagharap sa mga master na nakapaligid sa kanya, si Yang Yiyu ay hindi nagpakita ng anumang takot, at maging ang kanyang buong katawan ay puno ng fighting spirit at pagpatay na layunin. Nakikita niya na talagang pinipilit ng pamilya G si Junior Sister, na ikinagalit niya. Siya ba si Yang Yiyu? Sa oras na ito, tinanong ng binata ng Tribong Julie na nakatayo sa tabi ni Jifa si Jifa. Ang taong ito ay isa sa mga pangunahing tauhan ng insidenteng ito, ang Young Master ng Julie Tribe, si Julie Xuanyang, at ang tanging nabubuhay sa field bukod kay Jifa na umabot sa ikalimang antas ng Heavenly Dao Rules. Siya iyon. Sabi ni Jifa. Kung ganoon, Master G, harapin muna natin siya, kung hindi, sayang ang oras. Nakangiting nagsalita si Julie Xuanyang. Hindi niya kailanman tiningnan si Yang Yiyu sa mga mata ng mga tauhan, at siya ay lubos na nanunuya. Ngunit hindi ito nakakagulat. Sa puso ni Julie Xuanyang, si Yang Yiyu ay isang nilalang na umakyat mula sa mababang mundo at nakuha lang ang mana ng Chenkun God sa pamamagitan ng kapalaran, kaya mayroon siya ngayon.
Ngunit kahit nabuhay si Chen Kun God, sa mata ng kanyang tribong Julie, iyon lang. Ang tribong Julie ang pinakamalakas sa 10 sinaunang Diyos sa God Realm. Talagang mababa ang tingin nila kay Yang Yiyo. Halika, patayin mo siya. Utos agad ni Jifa. Biglang inatake ng pamilya Ji Heavenly Daos sa paligid niya si Yang Yiyo. Pinilit mo akong gawin ito. Malamig na sabi ni Yang Yiyan. Hindi niya gustong pumatay ng mga tao sa pamilya Ji para sa kapakanan ng kanyang nakababatang kapatid na babae, ngunit ngayon ay wala na siyang pag-aalinlangan. Kabanata 2914 na wasakin ang kalahati. Sa pagharap sa maraming Panginoon ng pamilya Ji, si Yang Yiyo ay walang takot. Kung wala ang hitsura ni Hidao, talagang wala siyang pakialam sa mga panuntunan ng Heavenly Dao, kahit na si Jifa, ang pinuno ng pamilya Ji na nakaperpekto sa ikalimang antas ng mga panuntunan ng Heavenly Dao. Dong! Ang Chaos Bell ay direktang lumitaw sa kanyang kamay. Isang kampana ang tumunog sa buong mundo. Nakabuka ang mga pakpak ni Fengdian sa likuran niya. Kumalat ang malakas na momentum, at tuluyang tumakas si Yang Yiyo. Tila nasa ikatlong antas na siya ng mga panuntunan ng Heavenly Dao, ngunit sa katunayan, ang aura na kanyang ipinapakita ay higit pa riyan. Si Jifa, na nakatayo sa hagdan ng bulwagan, ay pinakontract saglit ang kanyang mga mag-aaral. Naramdaman niya ang aura ni Yang Yiyo, na hindi naman mas mahina kaysa sa kanya. Ang batang ito ay mukhang nasa ikatlong antas lamang ng mga panuntunan ng Heavenly Dao, ngunit ang kanyang tunay na lakas ay hindi bababa sa kanya. Ito lang ang nahayag na aura. Kung ikukumpara sa kanya, mayroon ding mga paraan at trompeta. Sa ganitong paraan, tila siya ay isang malakas na kaaway. Alam ni Jifa na maaaring minamaliit niya si Yang Yiyo. Ngunit ngayon ang arrow ay nasa tali at kailangang i-shoot. Walang sino man ang makakapag-ayos ng kasal na ito, at dapat niyang makuha ang kayamanan ng Reg Along pangkasal ng tribong Julie. Tila desidido si Yang Yiyo na sirain ito, na hindi niya kayang tiisin. Sa utos, lahat ng Ji Family Heavenly Dao ay sumugod kay Yang Yiyo. Sa oras na ito, sumambulat din si Yang Yiyo ng buong lakas. Patayin! Higit sa 10 Heavenly Daos, at mayroong libu-libong mga Diyos ng pamilyang Ji sa labas. Napapaligiran na parang balde. Sa ganitong sitwasyon, kahit na ito ay ang antas ng Hidao, hindi ito magiging madali. Ang mukha ni Yang Yiyo ay hindi dapat. Sa pagharap sa mga pag-atake mula sa lahat ng panig, sinabi niya, Wind and Cloud Domain. Ang mga pakpak ng Fengdian sa likod niya ay kumikinang ng maliwanag, at biglang kumalat ang isang gatas na puting ambon. Sa isang kisap mata, ang buong parisukat ay nasa kanyang Fengdian Domain. Hindi siya mayabang na tao. Sa pagharap sa mga Diyos na ito ng pamilya Ji, binuksan niya ang Fengdian Domain para guluhin ang kanyang paningin, ihiwalay ang kanilang kamalayan, at ginawang home court niya ang pamilya Ji, natural na sinasakop ang kalamangan. Sa isang sandali lang, ang malaking Ji Family Square ay nawala, napalitan ng walang katapusang ulap at ambon na sumasakop sa lahat at walang makita. Kasama ang buong bulwagan ng pamilya Ji ay nilamon dito, si Jifa at ang young master ng tribong Julie ay naroon din. Gayunpaman, para sa mga Diyos sa antas ng mga panuntunan ng Heavenly Dao, mayroon silang rule aura at may kaunting epekto. Ngunit kapag naipatupad na ang mga alituntunin, ito ay nagiging pagong sa panaginip. Ito ang epektong gusto ni Yang Yiyo. Aalisin muna niya ang field at aalisin ang ibang tao sa paligid niya, na walang iiwan na hadlang para sa kanyang sarili. Kung tungkol sa antas ng mga panuntunan ng Heavenly Dao, madali itong harapin. Ang mga aksyon ng pamilyang Ji ay lubos na ikinagalit niya. Kung gusto mong lumaban, lumaban ka dyan. Sa isang iglap, patuloy na tumunog ang mga hiyawan. Si Yang Yiyo ay naging omnipresent incarnation sa sarili niyang Fengdian Domain. Saan man siya dumaan, lahat ng nasa ibaba ng Heavenly Realm ay nagiging abo. Huwag mong sabihin na ang pamilya Ji mo ay may 10,000 libong Diyos, kahit na daan-daang libo o milyon, malinis kanyang patayin. Patuloy na umalangaw ang mga hiyawan sa dagat ng mga ulap. Sa oras na ito, si Jifa, ang pinuno ng pamilya Ji, ay may galit na galit sa mukha. Nang lumitaw ang Fengdian Domain ni Yang Yiyo, naramdaman niya ang panganib dito. Tina-target ng domain na ito ang mga Diyos na mas mababa sa mga panuntunan ng Heavenly Dao. Ang mga panuntunan ng Heavenly Dao ay may regular na aura at hindi masyadong apektado. Ngunit 10,000 mga anak ng pamilyang Ji sa plaza ang nagsimulang patayin ni Yang Yiyo, at si Jifa ay nababalisa. Yang Yiyan, maglakas loob ka. Tinadyakan ni Jifa ang kanyang mga paa sa galit, at isang inscription ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa, at kumalat kasama siya bilang sentro. Alam na alam ni Jifa na kailangan niyang sirain ang domain ni Yang Yiyan, kung hindi, libu-libong mga disipulo ng pamilya ni Ji ang papatayin niya. Ang kasalukuyang sitwasyon ay pagkatapos na magkaroon ng domain si Yang Yiyan, ang mga disipulo ng kanyang pamilya Ji ay isda sa board, at sila ay isda sa board sa kanyang Fengdian domain, at si Yang Yiyan ang mga ngibabaw sa lahat. Dapat masira ang domain na ito. Para kay Jifa, ang pinuno ng pamilyang Ji na naperpekto ang 5 pangunahing panuntunan ng Heavenly Dao, natural na walang problema. Ang malaking parisukat na ito ay may inscription na ginagamit ng mga ninuno ng pamilyang Ji upang harapin ang mga paghihirap.
Ang porma sayon na ito ay malabo at bihirang gamitin. Ito ay itinuturing na isang trump card ng pamilya G. Hindi ko inaasahan na gagamitin pala ito ngayon. Tinapakan ni Jifa ang kanyang mga paa, at ang buong square inscription formation ay nagniningning na may gintong liwanag. 10,000 mga inscription ay pinagsama-sama tulad ng isang sapot ng gagamba, na sumasabog ng maningning na gintong liwanag. Bumangon ka. Umungol si Jifa. Sa susunod na sandali, ang mga inscription na lumitaw sa parisukat na ito ay natipon sa isang ginintoang lambat, na biglang sumabog at dumiretso sa kalangitan. Boom! Ganun lang. Naputol ang wind and cloud domain ni Yang Yian. Pagkatapos ay nawala ito sa manipis na hangin. Ang hangin. At nasira ang cloud domain. Sayang, kalahati lang sa kanila ang napatay. Si Yang Yiyo ay nagpakita sa plaza at bumulong sa sarili. Alam niya ang mga pamamaraan ng mga master ng Heavenly Dao Rule sa ikalimang antas, at alam niya na ang kanyang Fengyan domain ay masisira sa madaling panahon, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon kabilis. Ito. Huminga ng wala pang 10 hininga. Ngayon, sa pagtingin sa mga inscription sa ilalim ng kanyang mga paa, alam niya na ito ay isang inscription, at ito ay kontrolado mismo ni Jifa, kaya hindi nakakagulat na ito ay nasira. Pero hindi naman masama. Pinatay niya ang kalahati ng mga Diyos ng ilang pamilya sa plaza, kabilang ang mga sumugod sa kanya. Nakakalungkot na ang mga Diyos ng pamilyang G na nakaabot sa Heavenly Dao Rule ay walang oras na kumilos. Haze! Si Jifa at ang natitirang 7 o 8 Heavenly Dao Rules ay sumipsip ng malamig na hangin. Ang buong parisukat ay napuno ng dugo, at ang mga putol na paa at braso ay nakasalansan sa isang bundok. Parang libu-libong anak ng pamilya G ang pinatay ni Yang Yiyo. Isa lang itong sheer failed. Sa sandaling ito, kahit si Julie Xuanyang, ang young master ng aking tribong Julie, ay nakontrata ang kanyang mga mag-aaral. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang lakas ni Yang Yiyo. Ito ay lampas sa kanyang imahinasyon. Bagamat pinatay ni Yang Yian ang ilang mababang antas ng mga Diyos sa kanyang opinyon, pinatay niya ang kalahati ng mga disipulo ng pamilya G sa wala pang 10 paghinga, at mayroong maraming mga Diyos sa kaharian ng langit. Ang ganitong lakas ay hindi dapat maliitin. Boss! Nagkaroon ng dagandong. Ikan-away ni Jifa ang kanyang kamay at pinaalis sa plaza ang natitirang kalahati ng mga disipulo ng pamilya G. Kung mananatili sila, papatayin sila ni Yang Yian. Anak! Nararapat kang mamatay. Tumingin si Jifa kay Yang Yian at nanginginig sa galit. Sa ganitong paraan, nawala ang kalahati ng mga disipulo ng pamilya G. Sa loob ng maraming taon, ang mga disipulo ng pamilyang G ay hindi kailanman nawala ng ganoong pagkawala, at ang pangunahing punto ay na ito ay nasa kanilang sariling pugad pa rin. Hayaan mo na ang ibang bagay, ang pangyayari ngayon, kung ito ay ikalat, ang kanyang pamilyang G ay magiging biro sa buong God Realm, at ang kanilang mukha ay tuluyang mawawala. Kung hindi kita giniling hanggang sa abo ngayon, hinding-hindi ko maaalis ang puot sa puso ko. Tinitigan ni Jifa si Yang Yian, at patuloy na tumaas ang aura ng kanyang buong katawan. Haha, sinusubukan mo ba akong takutin? Kung ako yun, depende yan kung may kakayahan ka. Sabi ko, kapag hindi mo ibibigay ang little sister ko, sisirain ko ang pamilya G. Hinarap ni Yang Yiyo si Jifa, walang pakialam sa banta ni Jifa. Hinawakan niya ang chaos sa kanyang kamay, kasama ang hangin at mga pakpak ng ulap na kumikislap sa likod niya, at ang mga makukulay na kaliskis ng dragon ay lumulutang sa gilid, handa na para sa labanan. Mamatay. Sa susunod na sandali ay nawala si Jifa sa lugar, at siya mismo ang kumilos. Akala ko hindi ko na kailangan kumilos sa sarili ko, pero ngayon parang hindi na uubra. Habang nawala si Jifa sa lugar, ang natitirang 7 o 8 panuntunan ng Heavenly Dao ay gumalaw lahat. Sa oras na ito, sinabi ng young master ng tribong Julie, si Julie Xuanyang, sa 2 matandang lalaki sa ika-4 na antas ng Heavenly Dao sa tabi niya, 2 matatanda, pumunta ka rin at tumulong, patayin si Yang Yiyo sa lalong madaling panahon, at huwag niyang hayaang maantala ang kasal ko. Oo, young master. 2 elder ng tribo ng Julie ng ika-4 na antas ng mga panuntunan ng Heavenly Dao ang sumugod din patungo kay Yang Yiyo. Ang lahat ng ito ay labanan sa antas ng mga panuntunan ng Heavenly Dao. Napapaligiran si Yang Yiyo, ngunit pinaikit niya ang kanyang mga mata. Kabanata 2915 Thunder Scepter. Sa pagdaragdag ng 2 elder ng Julie tribe na nasa ika-4 na antas ng Heavenly Dao Rules, hinarap ni Yang Yiyo ang 9 na Heavenly Dao Rules Masters ng mag-isa. Boom! Tunog ang kaguluhan at direktang binalot siya. Ito ang pinakamalakas na depensa. Sa pagharap sa 9 na Heavenly Dao Rules Masters, natural na hindi siya magiging pabaya. Higit pa rito, personal na kumilos ang pinuno ng pamilya G. Ang mahusay na pagiging perpekto ng ika-5 antas ng Heavenly Dao Rules ay hindi biro. Lahat sila ay sabay-sabay na umatake sa kanya, at depensa dapat ang una. Boom! Boom! Nauna si Jifa at sinuntok ang Chaos Bell. Ang Chaos Bell ay gumawa ng dagandong. Naramdaman ni Yang Yiyo ang malaking panginginig ng boses kahit sa loob nito. Ang mga inscription sa Chaos Bell ay lumabo ng husto. Lihim na sinabi ni Yang Yiyo, ang lakas ng Great Perfection of the Rules ay talagang pambihira.
Kung hindi dahil sa kanyang makapangyarihang banal na kapangyarihan at ang Chaos Bell ay isang kayamanan ng antas ng Hunyuan Saint Dao, maaaring nasira ni Jifa ang kanyang depensa. Pero alam niyang kung marami pang atake, hindi magtatagal ang depensa ng Chaos Bell, hindi pa banggitin na may iba pang umaatake. Boom boom boom. Nang naisip niya ito, ang mga pag-atake ng iba pang panuntunan ng Heavenly Dao ay dumating sa Chaos Bell. Agad na hinimok ni Yang Yiyo ang Chaos Bell na lumaban ng 9 na beses. Dong dong dong. 9 na beses na sunod-sunod, ang inscription ng Chaos Bell ay kumikinang na may gininto ang liwanag, at saan man ito dumaan, purong yang gininto ang liwanag ang sumabog at kumalat. Sa pagkakataong ito ay lumaban din ito ng husto. Ngunit sa parehong oras, ang kapangyarihan ng Chaos Bell ay hamina, at ang depensa ay nawala. Ito, agad na nakabawi sa laki ng palad. Ito ay sa loob ng inaasahan ni Yang Yiyo. Gusto lang niyang subukan ang lakas ng mga taong ito at makita kung gaano niya kakayanin. Mukhang napakalakas nito ngayon, ngunit kakayanin niya ito. Hindi ito ang lahat ng kanyang lakas. Nang alisin ang Chaos Bell, nagsimulang lumaban si Yang Yiyo. Ang makukulay na kaliskis ng dragon ay dumula sa kalawakan. Ang unang target ay isang Heavenly Dao Rule Level 1 sa kaliwa. Puff! Walang kahit isang sumigaw, ang ulo ay lumipad sa langit. Naghahanap ka ng kamatayan. Sa isang kisap mata, nahulog ang isang Heavenly Ruler, at namula ang mga mata ni Jifa. Hunyuan Thunder, mamatay. Umungol si Jifa, at isang setro na puno ng mga inscription ang lumitaw sa kanyang kamay, na nakaturo sa langit. Boom boom boom. Bitik. Isang lilang kulog mula sa langit ang damapo sa setro ni Jifa, at ikanaway ito ni Jifa kay Yang Yiyan. Sa isang iglap, ang isang lilang kidlat na kasing liit ng isang maliit na daliri sa setro ni Jifa ay umihip at direktang damapo kay Yang Yiyan. Puff! Si Yang Yiyan ay nabigla sa lahat, lumuwa ng isang subaw ng dugo, at lumipad pabalik. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang lilang kidlat na ipinatawag mula sa setro ni Jifa. Hindi nagtagal, napakabilis nito na hindi siya nakapag-react sa oras, at diretso itong bumagsak sa kanya. Nagdusa ng pagkawala. Tumalsik ang isang bibig ng dugo. At ang kidlat ay direktang pumasok sa katawan at nagsimulang gumala-gala sa katawan, dumiretso sa banal na core, na kung saan ay upang sirain ang banal na core. Pagtaas ng puno ng Dao. Si Yang Yiyan ay natalo, ngunit hindi siya nakagalaw. Ginalaw niya ang kanyang isip at direktang hinikayat ang kapangyarihan ng banal na punong Dao. Ang Thunder Tree ay ang pinuno ng 10 katangian ng Dao Tree sa sandaling ito, at ito ay sumabog ng malakas. Hinayaan niyang direktang pumasok ang lilang kulog na ito sa Divine Core. Sa susunod na sandali, nilamon ng Thunder Dao Tree ang lilang kulog na ito sa isang flash. Ikaw Jifa ay maaaring magpatawag ng kulog, at si Yang Yiyan ay mayroon ding Thunder Dao Tree. Agad na hinigop ang lilang kulog na ito. Tumayo si Yang Yiyan. Ang kapangyarihan ng 10 puno ng Dao ay nakapalibot sa kanya. Paano ito posible? Nanlaki ang mga mata ni Jifa sa pagkakataong ito. Ang kanyang talento sa bloodline ng pamilyang Ji ay upang linangin ang paraan ng kulog na siyang pinakamalakas na pag-atake. Ngayon lang, inatake niya si Yang Yiyan gamit ang Purple Thunder at direktang pumasok sa kanyang katawan. Pumapasok ang Purple Thunder. Ang katawan, kahit na ito ay isang ikalimang antas ng pag-iral ng Heavenly Dao Rules, tiwala si Jifa na kahit hindi siya mamatay, gagawin niyang mawala ang isang layer ng balat sa kalaban. Ngunit ngayon ay nararamdaman niya na ang kanyang lilang kulog ay direktang naglaho sa katawan ni Yang Yiyan at nawalan ng malay. Paano ito posible? Natural na hindi alam ni Jifa na may Thunder Tree sa katawan ni Yang Yiyo, ngunit hindi niya maiwasang magsalita. Patayin. Nag-counter-attack si Yang Yiyan, at sa pagkakataong ito ay lumitaw ang isang madilim na simbolo ng panuntunan sa kanyang kamay. Ang mga pakpak ng hangin at ulap sa likuran niya ay kumikislap, at kasabay nito, pinaandar niya ang simbolo ng madilim na panuntunan sa kanyang kamay. 10 malalaking puno ng Dao ay pinagsama sa isa. Sa dagandong, damobal muli ang aura ng buong katawan. Mag-ingat ka. Nagulat si Jifa nang makita niya ang Dark Rule na simbolo sa kamay ni Yang Yiyan na pumuputok ng itim na enerhiya. Nakita na niya minsan ang ganitong uri ng banal na simbolo. Ang ninuno ng pamilya Ji ay may simbolo ng kulog sa kanyang kamay. Pareho ang aura noon. Naaalala ko na sinabi ng ninuno na ang panuntunan ng mga banal na simbolo ay mula sa mga kamay ng banal na daan. Ang nasa kamay ng ninuno ay ang simbolo ng kulog na iniwan ng unang henerasyon ng pamilya Ji. Ang kapangyarihan ay hindi isang bagay na maaaring labanan ng antas ng makalangit na pamamahala. Hindi inaasahan ni Jifa na may Dark Rule na simbolo si Yang Yiyan sa kanyang kamay. Nang sumigaw siya ng malakas, nakita niya ang itim na enerhiyang lumabas sa katawan ni Yang Yiyan at gumulong-gulong. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok ng walang dahilan, at walang pag-aalinlangan siyang nagwisik ng isang subaw ng dugo sa setro sa kanyang kamay. Puff! Bitik! Biglang napuno ang lilang kulog sa setro sa kanyang kamay at binalot ang kanyang buong katawan. Alam ni Jifa ang kapangyarihan ng Rule Talisman. Naalala niya na sinabi ng ninuno na ang gayong talisman ay mahirap labanan kahit na ito ang ikalimang antas ng Heavenly Dao Rule. Agad niyang pinaandar ang kanyang makapangyarihang Thunder Scepter para sa depensa.
Ang Thunder Scepter sa kanyang kamay ay ang minanang kayamanan ng pamilya Ji at isang bagay ng Hunyuan Saint daw. Sa sandaling ito, alam niya na ang Thunder Scepter lamang ang maaaring harangin ang kapangyarihan ng Dark Rule sa kamay ni Yang Yian. Ngunit si Yang Yian ay may walang awan na hitsura sa kanyang mukha. Inactivate niya ang Dark Rule Talisman, at ang madilim na kapangyarihan ay dumaan kay Jifa at sa iba pa. Matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Naghihintay ng pagkakataon na i-activate ang Dark Rule Talisman, natalo siya nang inatake siya ni Jifa gamit ang scepter, ngunit nakahanap din siya ng pagkakataon. Hindi nag-atubili na umatake. Hindi siya naglakas loob na itago ito ng pribado. Dahil pakiramdam niya ay hindi ordinaryong bagay ang Cetro sa kamay ni Jifa. Kung dumating pa ito ng ilang beses, kahit na may Thunder Dao Tree siya sa kanyang katawan, hindi niya ito matiis. Alam niya ang kapangyarihan ng Dark Rule Talisman. Pinakilos niya ang pinagsama-samang kapangyarihan ng 10 puno ng Dao at pinaandar silang lahat. Sa pagkakataong ito, kung hindi papatayin ang mga taong ito, mawawalan din sila ng isang layer ng balat. Kapag nabalot ka na ng kapangyarihan ng kadiliman, huwag mo nang isipin ang pagtakas. Bumaba ang dilim, at nabalot ang karamihan sa parisukat. Dalawang matanda, umatras kaagad. Isang malakas na boses ang narinig. Si Julie Xuanyang, ang Young Master ng Julie Tribe, ang sumisigaw sa dalawang elder ng kanyang Julie Tribe sa di kalayuan. Malinaw na nakita din ni Julie Xuanyang ang Dark Rule na simbolo sa kamay ni Yang Yiyo. Ngunit huli na. Sa isang iglap, kasama si Jifa, sila ay natangay sa kadiliman. Ang batang master ng Tribong Julie ay medyo malayo, at mabilis siyang umatras mula sa plaza sa unang pagkakataon, at tumingin sa ibaba na may matagal na takot. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, dahil alam niyang ang kahihinatnan ng dalawang matanda na nilamon ng dilim ay ang kanilang pagkamatay. Bilang young master ng Tribong Julie, natural na hindi mahina ang kanyang kaalaman. Dahil ang kanyang ama, ang patriarch ng Tribong Julie, ay may ganoong simbolo ng panuntunan sa kanyang kamay, at nakita niya ang kapangyarihan nito. Kabanata 2916 na lumilitaw ang maalamat na ninuno ng pamilyang Ji. Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan sa dilim. At sinabayan ng tunog ng kulog, ang huli ay ang buong paggamit ni Jifa ng Thunder Scepter upang labanan ang kapangyarihan ng kadiliman. Si Yang Yiyo ay nakatayo sa gilid ng kadiliman, na may ngiti sa kanyang mga labi. Oo naman, hindi siya binaygo ng Dark Rule Talisman. Malinaw niyang naramdaman na nilalamon ng walang hangganang madilim na kapangyarihan ang sigla ng mga taong ito. Kung si Jifa ay napatay sa loob ng 10 paghinga, ang iba ay tiyak na mamamatay. Ngunit sa sandaling ito, isang balde ng kulog ang bumagsak mula sa langit. At sinabayan pa ng hininga na nagpatibok ng puso niya. Ang pinakamalakas. Lumitaw ang isang malakas na panuntunan na lumampas sa antas ng Heavenly Dao Rule. Boom! Tumunog ang kulog na nanginginig sa lupa. Ang makapal na lilang kulog ay tumama sa kadiliman na kanyang ibinato. Puff! Sa isang suntok, nawala ang dilim. At napaatras siya, nagluwa ng malaking bibig ng dugo, nanginginig ang buong katawan at umatras ng ilang hakbang. Tumangala siya sa langit, nakita niya ang isang hindi kapansin-pansing matandang lalaki na may kulay abong damit na lumilitaw sa itaas ng plaza. Bakit kailangan mong patayin silang lahat? Ang matandang lalaki, na may hawak na tungkod, ay humakbang sa plaza. Ang mukha ni Yang Yian ay namutla, at ang kanyang buong katawan ay nababalot ng malakas na presyon. Medyo hinihingal siya. Isang pangungusap ang pumasok sa kanyang isipan, ang maalamat na ninuno ng pamilyang Ji ay lumitaw. Mas malakas ang aura na naramdaman niya kaysa sa kanya. Walang duda na ang ninuno ng pamilya Ji ay isang makapangyarihang tao sa antas ng hidaw. Kung gaano karaming antas ng hidaw siya, hindi pa niya masabi. Ang pangungusap na, bakit kailangan mong patayin silang lahat? Sinabi sa mahinahong tono, ngunit ito ay nakamamatay. Ang sagot dito ni Yang Yiyu ay, kung makatwiran ang iyong pamilya Ji, higit pa rito ang gagawin ko. Matagal nang alam ng patriarch ng pamilya Ji ang layunin ng aking pagdating, ngunit iniutos niya akong patayin. Maaari ko bang itanong, matandang senior, maliban na lumaban ako? O hintayin ko bang patayin ng pamilya Ji mo? Pumunta ako sa pamilya Ji para sa walang ibang dahilan, para lang makita ang senior kong kapatid na si Ji Zexia. Kamag-anak ko siya. Kahit member siya ng Ji family mo, may freedom siya diba? Bakit ayaw mong makita ko siya? At nabalitaan ko na ang iyong pamilyang Ji ang pumilit sa aking nakatatandang kapatid na babae na pakasalan ang Tribong Julie para sa tubo. Hindi kaya ang maalamat na 10 sinaunang pamilya ng Diyos sa God Realm ay napakahirap kaya kailangan nilang umasa sa isang babae mula sa sangay ng pamilya Ji na umakyat mula sa mababang kaharian para mabuhay. How dare you, little Yang Yiyo? Nandito na ang ninuno ko sa pamilya Ji, kaya hindi mo na turn to point fingers on the Ji family. Maging matalino ka at sumuko. Ang aking ninuno ay isang harmonious na nilalang. Ang pagpatay sa iyo ay parang pagdurog ng langgam. Sa sandaling ito, si Jifa, ang pinuno ng pamilya Ji na iniligtas ng ninuno ng pamilya Ji, ay pinagalitan si Yang Yiyo. Hindi lamang si Jifa, kundi pati na rin ang iba na kinaladkad lang ni Yang Yiyo sa dilim sa kadiliman ay nakaligtas at nailigtas ng ninuno ng pamilya Ji.
Sa kabutihang palad, kung ang ninuno ng pamilya G ay dumating pagkaraan ng isang hakbang, ang mga taong ito ay pinatay na sana ni Yang Yiyo. Ngunit ito ang nagtulak sa mga taong ito na dumaan sa mga pintuan ng impyerno. Matapos mailigtas, bumagsak sila sa lupa. Kahit na nasa kamay ni Jifa ang Thunder Scepter, humihinga pa rin siya ng malalim sa mga oras na ito, na may malamig na pawi sa kanyang noo. Personal niyang naramdaman ang walang hanggan na dark power kanina, kasama ang materialized na paglunok, ngunit talagang nakakatakot at natatakot pa rin siya. Sa sandaling matapos magsalita si Yang Yiyo, ang ninuno ng pamilyang G ay nasa tapat niya, na may tila maulap na mga mata, biglang tumingin kay Yang Yiyo ng may maliwanag na liwanag, at ang malakas na pang-aapi ay lumakas at lumakas. Tumingin siya kay Yang Yiyan at sinabing, "Bata, kahit mali ang pamilya ko sa bagay na ito, pinatay mo rin ang 3 dakilang makalangit na panuntunan ng pamilya G, kaya kanselahin na natin ito. Kung ano ang sinabi mo tungkol kay G Ziksha, iyon ang negosyo ng pamilya ko. Kahit na branch siya ng pamilya G sa lower realm, miyembro din siya ng pamilyang G, doon. How she will end up is my G family's business. Kahit junior kapatid ka niya, wala itong kinalaman sa iyo. Lumabas ako ngayon at ayokong matawag na bully ng nakababatang henerasyon. Para sa kapakanan ng Chenkun God, hindi ako mag-abala sa iyo tungkol sa pagpatay mo sa libu-libong mababang antas na miyembro ng aking pamilyang G. Pwede ka nang umalis. Huwag kang pumasok sa pamilya G sa hinaharap, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa." Nag-aalalang sinabi ni Jifa, hindi siya dapat pakawalan ng ninuno. Pinatay niya ang napakaraming disipulo ng aking pamilya G, para makaalis siya. Iyon na nga. Kailangan natin itong pag-usapan mamaya. Huminto ang ninuno ng pamilya G at pinutol si Jifa. Bagamat ayaw ni Jifa, hindi siya naglakas loob na suwayan ang ninuno. Gayunpaman, tumawa si Yang Yiyan. "Haha, sabi ko, ibibigay ko ang little sister ko, at ihahatid ko siya kapag lumabas siya. Iiwan ko ang pamilya G mo, kung hindi, anong masama sa away?" Tinitigan ni Yang Yiyo ang ninuno ng pamilya G na may matalim na tingin. Totoo na ang ninuno ng pamilyang G ay may matibay na cultivation base, at hindi siya sigurado, ngunit hindi siya walang kapangyarihang lumaban. Tsaka hindi niya nakikita si Xiao Shijie kaya aalis na lang siya ng ganito. Hindi niya yun estilo, Yang Yiyo. Kahit na ikaw ay isang pagkakaroon ng hidaw, ano? Kahit mawala ka sa buhay mo, ano? Paano ako matatakot? Nang sabihin ito ni Yang Yiyo, tuwang-tuwa si Jifa. "Boy, same time kang naghahanap ng kamatayan, iyon ang pinakamahusay, sana ay patayin ng ninuno ang batang ito." Si Julie Xuanyang, ang young master ng Julie tribe, ay tumingin ng malapitan kay Yang Yiyo. Hindi niya inaasahan na hindi natatakot si Yang Yiyo sa ninuno ng pamilya G. Kapuri-puri ang katapangan. Hindi ko talaga alam kung tanga ba siya. O may trump card ba siya. Magkakaroon ng magandang palabas. Sa oras na ito, ang ninuno ng pamilyang G, nang marinig ang sinabi ni Yang Yiyo, ay biglang tumingin kay Yang Yiyo, at sinabing may intensyong pumatay, "Binata, sa tingin mo ba ay hindi kita ng ahas na patayin?" Boom! Bitek. Nang matapos magsalita ang ninuno ng pamilya G, nagbago ang kulay ng langit, tumunog ang kulog, pinalibutan ng kidlat ang ninuno ng pamilya G, at ang bukid ay napuno ng nakamamatay na kapaligiran. "Sabi ko hindi ako aalis hanggat hindi ko nakikita ang senior kong kapatid." Habang nagsasalita si Yang Yiyo, ang kapangyarihan ng 10 malalaking puno ng Dao ay idinagdag sa kanyang katawan, at ang maitim na sandata ng hari ng demonyo ay lumitaw sa kanyang katawan. Ang kanyang aura ay nababagay sa tuktok, at siya ay handa na para sa isang buhay at kamatayang labanan. Kung Outreach siya ngayon, may bitik sa puso niya. Hindi sa banggitin na ito ay magiging walang silbi para sa kanyang paglilinang, ang kanyang puso ay hindi magiging mapayapa. Hindi niya dapat hayaan ang kanyang nakababatang kapatid na babae na maging biktima ng kasal sa pagitan ng pamilya G at ng tribong Julie. "How dare you, dahil hinahanap mo ang kamatayan, tutuperin ko ang iyong hiling." Dahan-daang itinaas ng ninuno ng pamilya G ang tungkod sa kanyang kamay at akmang sasalakayin si Yang Yiyo. Ngunit sa sandaling ito, isang boses na pamilyar kay Yang Yiyo ang tumunog. "Magpakita ng awa, ninuno." Isang banal na liwanag ang lumitaw sa eksena, na naging isang magandang figure. Nagulat si Yang Yiyo at tumingin. Sino pa kaya ito kundi ang kanyang nakababatang kapatid na si Ji Ziksha? "Senior sister," sigaw ni Yang Yiyo na may nasasabik na panginginig. Ang mga mata ni Ji Ziksha ay pula, at ang kanyang mukha ay kumislap sa tensyon at pagkabalisa. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, "Yang Yiyo, umalis ka. Simula ngayon, wala na akong kinalaman sa iyo. Kusang loob kong pinakasalan ng tribong Julie. Umalis ka na." Nang marinig ang mga salita ni Ji Ziksha, ang nasasabik na nakangiting mukha ni Yang Yiyo ay biglang namutla, na parang tinamaan ng kidlat, at nanlamig sa lugar. Kabanata 2917 may 2 tao sa likod ni Yang Yiyan na hindi kayang masaktan ng pamilya G. Hindi inaasahan ni Yang Yiyan na ang mga salitang binitiwan ng nakababatang kapatid na babae na biglang sumulpot at nakakita sa kanya ay magiging napakasakit. Marami siyang inihanda na sasabihin sa kanya. Ngunit ngayon ay nabulunan siya sa kanyang malamig na salita.
Sa kabila nito, huminga pa rin ng malalim si Yang Yian at sinabing, ate. Sa tingin mo ba talaga? Hindi ka ba nila pinilit? Di bale, sabihin mo ang totoo, tiyak na dadalhin kita ngayon. Gayunpaman, si Jizik siya ang malamig na samabad, huwag mong sabihin, umalis ka, sa simula pa lang, dedikado na ako sa iyo, pero palagi mo akong iniiwasan. Akala ko kapag nagkita tayo sa God Realm, magbabago ka, pero tretuhin mo akong parang estranghero. Mula ngayon, Yang Yian, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa aking pamilya, at alam mo na ang aking pamilya. Young Master ng Tribong Julie, ang unang pamilya ng 10 sinaunang Diyos lumabas ka, lumabas ka. Muntik nang umungol si Jizik siya, at pagkasabi nito, lumingon siya, na para bang ayaw na niyang tumingin ulit sa kanya. Ngunit walang nakakita na sa sandaling lumingon siya, 2 linya ng luha ang lumabas sa kanyang mga mata. Nanginginig si Yang Yian. Ikinuyong ko ng mahigpit ang aking mga kamay, at umaagos ang dugo, ngunit sinabi ko sa napakababa at paos na boses, sige, pupunta ako. Nang lumingon, umindayog ang katawan ni Yang Yian, at hakbang-hakbang siyang naglakad palabas. Bawat hakbang ay napakabagal at napakabigat. Gusto niyang maging mabilis, ngunit ang kanyang mga binti ay parang napuno ng tingga. Ang puso ni Yang Yian ay sinaksak ng kutsilyo. Puno ng laman ng kanyang isipan ang sinabi ng maliit na kapatid na babae ngayon, at bawat salita ay parang kutsilyong tumutusok sa kanyang puso. Marami siyang gustong sabihin sa kanya, ngunit ngayon ay tila hindi na siya nito bibigyan ng pagkakataon, o wala ng pagkakataon. Ito ay imposibleng makabawi. Sumasakit ang puso ko. Talaga bang sumuko na siya sa akin? Dahan-daang lumayo si Yang Yian, at ang kanyang likod ay hindi maipaliwanag na nag-iisa. Ang lakas ng pakikipaglaban ng nakaraang sandali ay ganap na nawala, napalitan ng walang katapusang kalungkutan. Kung hindi niya ito nakita, natural na hindi siya maniniwala na totoo ang lahat ng ito, pero ngayon siya na mismo ang nagsabi. Nakakadurog ng puso, at nakakadurog ng puso. Tumalikod si Yang Yiu at hakbang-hakbang palayo. Bumalik ang mga mata ng ninuno ng pamilya Ji sa kaguluhan na mayroon sila noon. Simula nang lumitaw si Jizik siya, hindi na siya kumibo, at parang pumayag na siya sa ginawa ni Jizik siya. Ngunit bilang pinuno ng pamilya Ji, pinanood ni Jifa si Yang Yiu ng hakbang-hakbang, at talagang ayaw niya sa kanyang puso. Para sa kanya, maraming aspeto ang dapat isaalang-alang. Bilang isang ulo ng pamilya, kung minsan ay walang magawa. Alam ni Jifa na kung aalis si Yang Yiu ng ganito ngayon, mawawala ang lahat ng mukha ng kanyang pamilyang Ji. Ang punto ay pinatay ni Yang Yiu ang libu-libong anak ng pamilya Ji sa isang hininga, kabilang ang ilang mga masters ng mga panuntunan ng Heavenly Dao at ang Heavenly Dao Realm. Ang ganitong pagkawala ay hindi mabata para sa anumang puwersa. Hindi pa banggitin ang mga malalakas sa Heavenly Dao na namumuno, maging ang Heavenly Dao Realm, isang Diyos lang ang maaaring lumitaw sa 10,000. Para sa isang pamilya na linangin ang isang Heavenly Dao, hindi banggitin ang hindi mabilang na likas na kayamanan, kahit na ang oras ay isang mahabang proseso. Ngunit ngayon siya ay pinatay ni Yang Yiu ng ganito, paano niya ito matatanggap? Ngayon, iniwan ni Yang Yiu ang pamilya Ji nang hindi nasaktan. May isip ni Jifa kung paano titingnan ng ibang puwersa ang pamilya Ji. Ito ay isang kumpletong biro. Ito ay magiging mas mahirap para sa pamilyang Ji, na nasa mababang ranggo sa 10 sinaunang pamilya ng Diyos. Habang pinag-iisipan niya iyon ay mas lalong hindi siya makaget over. Lumapit si Jifa sa ninuno at kinagat ang kanyang mga ngipin at sinabing, Ancestor, hindi mo papayagang umalis si Yang Yiu ng ganito. Kung gayon, mawawala ng mukha ang pamilya ko Ji. Paano tayo magkakaroon ng foothold sa God Realm sa hinaharap? Sa tingin mo ba napakadaling patayin ni Yang Yiu? Mahinang sabi ng ninuno ng pamilya Ji habang pinapanood niyang umalis si Yang Yiu. Si Ancestor, sa pinakamaganda, mayroon siyang lakas ng ikalimang antas ng Heavenly Dao Rules. Kung gusto mong panatilihin siya, hindi ba ito isang piraso ng cake? Naguguluhan na sabi ni Jifa. Binawi ng ninuno ng pamilya Ji ang kanyang tingin, tumingin kay Jifa at sinabing, hindi si Yang Yiu ang tinutukoy ko. Natural na madali para sa akin ang pagpatay kay Yang Yiu. Ang kanyang likod ang tinutukoy ko, maintindihan mo. Sa likod niya. Medyo natarante si Jifa, at nagsabi, sino pa kaya ang nasa likod ni Yang Yiu? Ang Panginoon ng langit at lupa ay nahulog sa huling panahon, at walang hidaw sa buong Chenkun Temple. May iba pa kaya? Ang ninuno ng pamilya Ji ay nag-isip at sinabi, hindi ko alam ang iba, ngunit may 2 tao na nakatayo sa likod ni Yang Yiu. Kung papatayin ko siya ngayon, ang 2 taong iyon ay tiyak na darating upang patayin ang aking pamilyang Ji. Maaaring hindi ko sila mapipigilan sa oras na iyon. Sa oras na iyon, ang aking pamilya Ji ay hindi magiging problema ng pagkawala ng mga alagad ng genocide ngayon, ngunit isang kalamidad. Kalimutan mo na, hayaan mo na siya. Ngayon, hanggat matagumpay mong mapadali ang kasal sa pagitan ni Jizik siya at ng Tribong Julie at makuha ang kayamanan ng Tribong Julie, tiyak na tatantong ka sa kaharian ng Hidaw sa loob ng 10,000 taon. Kung ikukumpara sa iyong tagumpay ng Hidaw, ang aking pamilyang Ji ay magkakaroon ng pangalawang Hidaw. Walang talo ngayon. Sa pakikinig sa mga salita ng ninuno, hindi maiwasan ni Jifa ang mabigla. Subconsciously nagtanong, sino ang nakatayo sa likod ni Yang Yiu?
Ang ninuno ng pamilya Ji ay nag-isip sandali, at sinabi pa rin kay Ji Fa, isa ay ang Hanyuan Rabbit na sumunod sa Chenkun God noon, at siya rin ang Thunderlord ng Chenkun Temple. Ang kanyang pambihirang talento ay ang paraan ng kulog. Bagamat siya at ang aking pamilyang Ji ay nagsasagawa din ng paraan ng kulog, ang kuneho na iyon ay mas malakas sa kulog kaysa sa aking pamilya Ji. Alam mo namang bumalik siya ilang taon na ang nakakaraan. Bagamat hindi pa nakakabangon ang kanyang paglilinang hanggang sa subversyon, hindi pa rin ito dapat maliitin. Ito ay isang bagay na lamang ng oras upang makabawi sa tuktok. Sa katunayan, ang pinakamataas na paglilinang ng kuneho na iyon ay isang makapangyarihang hidaw noong huling panahon, at mas malakas pa kaysa sa Chenkun God. Nabalitaan ko na pumunta siya sa Realm of the Gods. Isipin mo, ang Realm of the Gods ay nabubuksan sa takdang oras, ngunit ang kuneho ay maaaring pumasok sa Realm of the Gods kapag hindi ito binuksan. Ito mismo ang nagpapaliwanag ng problema. Sa huling panahon, ang relasyon sa pagitan ng matandang kuneho at ng Chenkun God ay isang kasamang hayop, ngunit sa katunayan sila ay kasing lapit ng magkapatid. Si Yang Yiyo ay ang inapo ng Chenkun God. Kung papatayin si Yang Yiyo, tiyak na ipapakita ng kuneho ang kanyang kapangyarihan, at hindi siya dapat maliitin. Sa huling panahon, sa panahon ng digmaan sa pagitan ng 33 Heavens Palace Heaven Clan at ng Chenkun God Palace Ascending Clan, ang 10 sinaunang Diyos Clan, o ang aming 5 sinaunang Diyos Clan, ay nanatiling neutral at hindi tumulong. Nagalit ang kuneho. Kung ang inapo ng Chenkun God ay papatayin, magiging mahirap na harapin ang kapangyarihan ng matandang kuneho. Matapos sabihin ito ng ninuno ng pamilya Ji, huminto siya at nagpatuloy, ang isa pa ay si Foxy God Emperor ng Renhuang Island. Ang taong iyon ay umakyat din mula sa mababang kaharian at nasa pagitan ng sinaunang angkan ng Diyos at ang kasalukuyang umakyat na angkan. Ang Chenkun God ay nagturo sa kanya sa kanyang paglilinang sa panahon ng kanyang buhay, at siya ay kalahating guro. Mula noong si Foxy God Realm ay tumulong na sa God Realm na si Yang Yiyo. Yiyo. Ang dalawa sa kanila ay maituturing na half-brothers. Si Foxy ay isang sumisikat na bituin sa God Realm na may pambihirang talento. Ang kanyang paglilinang ay matagal nang nasa antas ng hidaw, isang antas lamang na mas mababa kaysa sa emperador. Nasa tuktok pa lang ako ng unang antas ng hidaw, at hindi pa ako nakakatuntong sa ikalawang antas ng hidaw. Kung dumating ang 2 taong ito para patayin ang pamilya ko ni Ji, paano natin sila lalabanan? Matapos marinig ang mga salitang ito, nakaramdam ng pagkadismaya si Ji Fa at kumalma. Ayon sa sinabi ng ninuno, talagang hindi maaaring patayin si Yang Yiyo. Kahit ayaw niya, hindi na siya nagsalita pa. Nakatingin lang siya kay Yang Yiyo ng hakbang-hakbang. Kabanata 2918 maaari mo bang ihinto ang pagprotekta sa akin sa lahat ng oras? Matapos makinig sa mga salita ng ninuno, sumuko si Ji Fa kay Yang Yiyo. Ayon sa ninuno, hindi dapat magalit si Yang Yiyo kung kaya niya. Ang pangunahing isyo ay upang mapadali ang kasal sa pagitan ni Ji Zixia at ng Tribong Julie ngayon, at pagkatapos ay makukuha niya ang kayamanan ng Tribong Julie, at sa hinaharap ay maaapektuhan niya ang kaharian ng hidaw, upang ang pamilya Ji ay magkaroon ng isa pang hidaw. Ibinaba ni Ji Zixia ang kanyang ulo at tumulo ang luha sa lugar. Sincere ba talaga siya sa junior brother niya? Hindi naman kailangan. Ang iniisip niya ay ang kanyang junior brother pa rin. Dinala siya ng ninuno ng pamilya Ji na nagmamahal sa kanya sa mas mababang mundo sa pamilya Ji sa God Realm. Ito daw ang pinagmulan ng pamilya nila Ji. Dito, tiyak na uunlad ang pagtatanim, at maaari rin nilang isagawa ang tunay na paraan ng pagkulog ng pamilya Ji. Nang makilala niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Yang Yiyo sa mundo ng Chenkun Temple, talagang nasaktan siya sa aura ni Yang Yiyo na nagpapalayo sa mga estranghero. Tulad ng pagtawag sa kanya ng pamilya, sinundan niya sila sa punong tanggapan ng pamilya Ji sa God Realm. Naisip niya na maaari niyang ituloy ang dakilang daw dito ng tahimik at kalimutan ang tungkol sa mga bagay sa pagitan niya at ng kanyang nakababatang kapatid. Pero pagkatapos niya dumating dito, ang lahat ay lampas sa kanyang imahinasyon. Sa katunayan, sa simula, pagkatapos na subukan ng pamilya Ji sa God Realm ang kanyang talento sa paglilinang, binigyan nila siya ng pinakamahusay na mapagkukunan ng paglilinang, na nagpapahintulot sa kanya na madagdagan ang kanyang paglilinang ng mabilis sa wala pang 20,000 taon, at ngayon ay nakapasok na siya sa antas ng isang Diyos ng batas. Lahat ay itinuro sa kanya ng mga ninuno ng pamilyang Ji sa God Realm, at siya ay naging isang sumisikat na bituin ng pamilyang Ji sa God Realm. Gayunpaman, nagbago ang lahat sa kumperensya ng kabataang henerasyon ng 10 sinaunang pamilya ng Diyos daan-daang taon na ang nakalilipas. Si Julie Xuanyang, ang young master ng Julie tribe, ay talagang nahulog sa kanya sa unang tingin. Pagkatapos, ang tribo ng Julie ay nagmungkahi ng kasal, na humihiling sa kanya na pakasalan si Julie Xuanyang, at ang pamilya Ji at ang tribo ng Julie ay bubuo ng isang alyansa. Ang hindi niya inaasahan ay pumayag talaga ang pinuno ng pamilya Ji, at pumayag din ang mga ninuno ng pamilya Ji, na noon pa man ay mahal na siya, sa kasal na ito. Para sa kanya, may tao na siya sa puso niya, kaya natural na hindi siya papayag. Hinanap niya ang ninuno ng pamilya Ji, ngunit sinabi ng ninuno, sinanay ka ng pamilya, kaya natural na kailangan mong mag-ambag sa pamilya.
Bilang isang ina po ng pamilya G, ito ang dapat mong gawin. Ang kasal sa pagitan ng pamilya G at tribo ng Julie ay may malaking kahalagahan sa pamilya, at ang pangkalahatang sitwasyon ang pinakamahalaga. Ang ninuno ng pamilya G ay nagpasya sa kanyang kapalaran sa isang pangungusap, at ang pagtutol ay hindi epektibo. Sa ganitong paraan, sa paghihirap, hinintay niyang dumating ang tribong Julie para salubungin ang nobya, ngunit hindi niya inaasahan na ang junior brother ay direktang pupunta sa pamilya G. Ito ay nagpasaya at nagulat sa kanya. Ang nakakatuwa ay ipinakita nito na nasa puso pa rin siya ng mabahong junior brother, at hindi siya nagdalawang isip na patayin ang pamilya G para sa kanya. Ang nakakagulat ay nagsimula ng massacre ang junior brother sa pamilya G, at sa wakas ay lumapit ang ninuno ng pamilya G. Pagkatapos niyang pumasok sa pamilya G, nagsasanay siya kasama ang ninuno ng pamilya G. Walang nakakaalam ng katakutan ng ninuno ng paglilinang ng pamilya G na mas mahusay kaysa sa kanya. Walang masyadong malalakas na tao sa antas ng hidaw sa buong God Realm. Ngunit kahit na ang junior brother ay makapangyarihan, ang kanyang kultibasyon ay hindi pumasok sa hidaw. Mas malinaw niyang alam kung gaano kalaki ang pamilya G bilang isang sinaunang Diyos na pamilya, na mas makapangyarihan kaysa sa Chenkun Temple. Kahit papaano nang umalis siya, alam niya na walang kasing daming makapangyarihang Heavenly Dao Master sa mundo ng Chenkun Temple gaya ng sa pamilyang G, at hindi sila kasing lakas ng sa pamilya G. Kahit na alam niya sa kanyang puso na kung ang junior brother ay pumatay ngayon, hindi lamang niya sasaktan ang pamilya G kundi pati na rin ang tribo ng Julie. Ang tribong Julie ay mas makapangyarihan pa kaysa sa pamilyang G. Sa 10 sinaunang pamilya ng Diyos, ang tribong Julie ay kilala bilang una. Bagamat ayaw niyang pakasalan ang tribong Julie, hindi niya gustong maging kaaway ang nakababatang kapatid sa pamilya G at tribo ng Julie para sa kanya, o kahit na mapatay ng ninuno ng pamilya G sa huli. Kapag kumilos ang ninuno ng pamilya G, tiyak na mamamatay ang junior brother. Kaya naman sinigawan niya ang nakababatang kapatid na si Yang Yian ng may luha sa kanyang puso. Napagpasyahan na niya sa kanyang puso na pagkatapos pumunta sa tribong Julie para salubungin ang kanyang nobya ngayon, pipiliin niyang magpakamatay. Siya ay nagkaroon. Palaging malakas at mapagmataas, at hinding-hindi niya tatanggapin ang kapalarang isinaayos ng pamilya G. Alam niya na kung hindi ito tretuhin ng nakababatang kapatid ay hindi ito aalis. Ang kahihinatnan ng hindi pag-alis ay upang harapin ang ninuno ng pamilya G. Kung ganoon, sa harap ng ninuno ng pamilya G na nasa estado ng hidaw, ang nakababatang kapatid ay walang paraan. Ngunit pagkatapos sabihin ang mga salita, ang kanyang puso ay parang isang kutsilyo na tumatama sa kanyang laman, at tahimik niyang sinabi sa kanyang puso, "Pasensya na, nakababatang kapatid." Hindi siya naglakas loob na lingunin ang nakababatang kapatid. "Zeksha, maganda ang ginawa mo, mabuting anak, halika rito, pumunta sa main hall para tapusin ang seremonya ng kasal, at sundan ang young master ni Julie." Tumingin ang ninuno ng pamilya G kay Zeksha at dahan-daang sinabi, "Bilasan mo, huwag mong ipagpaliban ang oras." Si Jifa, ang pinuno ng pamilya G, ay medyo naiinip. Para sa kanya, kailangang bayaran ng mga anak ng pamilya G ang ulo ng pamilya, at ito ang dapat nilang gawin. Tungkol naman sa nararamdaman niya, hindi iyon ang inaalala niya. Inisip niya lamang na makapasok sa hidaw at sa mga kayamanan ng tribong Julie. Okay. Sagot ni G Zeksha sa mahinang boses, at labis siyang naiinis kay Jifa at sa buong pamilya ni G. Kung may pagpipilian siya, hindi na siya pupunta sa pamilya G sa taong iyon. Ngunit walang panghihinayang gamot sa mundo, kahit na para sa mga Diyos. Sa sandaling ito, nagniningning ang mga mata ni Julie Xuanyang, ang young master ng tribong Julie, nang makita niya si G Zeksha. Love talaga siya sa babaeng ito na umakyat mula sa lower world. Hindi lang niya nagustuhan ang natural na kagandahan nito, nagustuhan din niya ang mayabang na karakter nito, kaya't hiniling pa niya sa kanyang ama na kunin ang kayamanan ng tribong Julie para humingi ng kasal. Handa siyang gawin ang lahat ng ito. Sa isip ni Julie Xuanyang, si G Zeksha ang kanyang kasintahan sa kanyang nakaraang buhay, at nahulog siya sa kanya sa unang tingin. Sinabi niya, "Zeksha, huwag kang mag-alala, mamahalin kita magpakailanman, at hindi kita hahayaang magdusa ng anumang mga hinaing sa tribo ng Julie. Deserve mo ba ito?" Nang matapos magsalita si Julie Xuanyang, isang hindi napapanahong boses na walang emosyon ang tumunog. Ilang tao ang biglang lumingon at nalaman na bumalik na si Yang Yiyo. Biglang lumingon si G Zeksha, at namula ang kanyang mga mata. Pagtingin sa nakabalik na nakababatang kapatid, ibinuka niya ang kanyang bibig, ngunit hindi makapagsalita. Ngunit sinabi ni Yang Yiyo ang bawat salita, "G Zeksha, akin ka, walang sinuman sa mundo ang makakaalis sa iyo, sinuman ang maglakas loob na hawakan ka ay papatayin ko ang kanyang buong pamilya, ngayon ay iuwi kita, ang iyong tahanan ay nasa Yunmen Divine Realm, ang iyong mga kamag-anak sa Yunmen Divine Realm ay Master, Master's Wife, Senior Brother, Second Senior Brother at ako." Mula noon, malakas na nagsalita si Yang Yiyo, at ang bawat salita ay umalingaw-ngaw na parang kampana sa buong G Family Square. Pagpapatuloy niya, "Actually, kung gusto mo akong paalisin sa galit, at ayaw mo akong masaktan, pwede mo na lang sabihin ng diretso. Why use the lame routine of falling out?
Haha, but you know what? Sa umpisa pa lang talagang niloko na kita, pero pagkatapos ng ilang hakbang at pag-iisip, hindi ito tama. Hindi ito ang little sister na kilala ko. Ang aking kapatid na babae ay walang takot at nangangahas na basagin ang langit. Kapag nakilala niya ang isang walang kwentang kapatid na tulad ko upang aliwin siya, siya ay malilito, makompromiso, at aminin ang pagkatalo. Lagi niyang pinuprotektahan ang kanyang anak. Noong nasa fairy world siya dati, ganito. Parang ganun pa rin ngayon. Medyo tulale pa rin. Ate, sakit ng ulo mo talaga. Sabihin mo sa akin, maaari mo bang ihinto ang pagprotekta sa akin sa lahat ng oras? Ang cultivation ko ngayon ay hindi na mabilang na mas malakas kaysa sa iyo, at gusto mo pa rin akong protektahan. Nakangiting sabi ni Yang Yiyo noong una, at pagkatapos ay umiyak siya. Ilang taon na siyang hindi naluluhan ng ganito, ngunit ngayon ay umiyak siya, at ang kanyang kalooban ay tulad noong namimiss niya si Liu Lingling. Kabanata 2919 ang patriarch ng pamilyang Ji ay handang pumatay. Tunay na sinaksak si Yang Yiyan sa puso ng mga salita ng nakababatang kapatid na babae noong una, at tumalikod sa kawalan, ngunit nang lumakad siya sa gilid ng plaza, naramdaman niyang may mali. Naalala niya na bagamat sinigawan siya ng nakababatang kapatid na babae, ang kanyang mga mata ay namumula, at bakas ng pag-aalala ang sumilay sa kanyang mukha sa simula. Pagkatapos ay naisip niya ang kanyang mapagmataas at walang takot na karakter noong kasama niya ang nakababatang kapatid na babae sa Fairyland noon, at ang iba't ibang mga pag-uugali kapag pinuprotektahan niya ang kanyang anak noong nasa panganib ito. Bigla niyang napagtanto na hindi pala nagbago ang junior sister, ngunit pinuprotektahan siya nito pagkatapos ng pagpapakita ng G-Family Patriarch ng Hidaw level sa ganoong okasyon ngayon. Kaya naman sumigaw siya at pinaalis siya. Pagkatapos na matauhan si Yang Yiyan, lalo siyang nalungkot at nagkasala. Sa anumang oras, ang nakatatandang kapatid na babae ay pa rin ang nakatatandang kapatid na babae, at iniisip pa rin niya ang tungkol sa kanya at iniisip na protektahan siya. Dahil sa puso niya, siguradong naniniwala siya na hindi siya katugma sa G-Family Patriarch ng Hidaw level. Kung patuloy siyang nakipag-stalemate sa pamilya G at nakipag-away sa G-Family Patriarch, tiyak na siya ay papatayin ng G-Family Patriarch. Sa kasong ito, tumayo ang nakatatandang kapatid na babae, sinigawan siyang umalis, pinutol ang relasyon sa kanya, at nakipagkompromiso sa ninuno ng pamilya G. Lahat ay para sa kanya. Pagkatapos pag-isipang mabuti, natural na bumalik si Yang Yiyan. Nang marinig niya ang kasuklam-suklam na pag-amin ni Julie Xuanyang sa junior sister, nagalit siya at sinabing, deserve mo ba ito? Ang lahat ng ito ay sanhi ni Julie Xuanyang, ang bastard. Natural na hindi siya bibigyan ni Yang Yiyan ng magandang mukha. Lumapit siya at sinabi ang nasa puso niya sa harap ng junior sister. Sa pagtingin sa kanya, naalala ni Yang Yiyan ang nakaraan, naalala na pinrotektahan siya ng junior sister, at inisip na ganoon pa rin siya ngayon, at sa wakas ay hindi niya maiwasang basahin ang kanyang mga mata. Ang hanggal na nakatatandang kapatid na babae. The more she was like this, the more na naawa siya dito. Walang duda na siya ay mali sa pamilya G. Ngunit sa sandaling ito, siya ay lubos na determinado sa kanyang puso. Bumagsak man ang langit ngayon, kukunin niya ang junior sister. Sa sandaling ito, nakinig si Jizik siya sa mga salita ni Yang Yiyan, kinagat niya ang kanyang labi, sa takot na hindi niya mapigilan, at nanginginig ang kanyang buong katawan. Ngunit sa pagtingin sa mga taong nakapaligid sa kanya, huminga siya ng malalim at sinabi kay Yang Yiyo, ikaw. Huwag kang masyadong mapagbigay sa sarili mo. Masyado kang nag-iisip. Ito ang pamilyang G. Please umalis ka. Nakita ni Yang Yiyo ang hitsura sa mga mata ng nakababatang kapatid na si Jizik siya at ang nanginginig nitong hitsura. Sa sandaling ito, lalo siyang naging sigurado. Sabi nito sa kanya, ngumiti lang at sinabing, hindi ako aalis kahit sabihin mo sa langit. Sabi ko kailangan kitang iuwi ngayon. Senior ate, huwag mo akong guluhin. Naiintindihan ko. Natatakot ka lang na atakihin ako ng ninuno ng pamilya G. Sinasabi ko sa'yo, hindi kita hahayaang umalis kahit patayin mo ako. Bilang karagdagan, junior brother, hayaan mong sabihin ko sa iyo na ang junior brother ngayon ay hindi ang junior brother na itinaya mo ang iyong buhay upang protektahan noon. Ang junior brother ngayon ay si Yang Yiyo, ang inapo ng Diyos ng langit at lupa sa God Realm, ang Panginoon ng Cloud Gate Divine Realm, ang Panginoon ng 400,000 disipulo ng Cloud Gate Divine Realm, at ang Panginoon ng 20 hanggang 30 Heavenly Dao Strongmen. May lakas siyang protektahan ka, at kahit wala siyang lakas, may puso siyang kasing tibay ng bato para protektahan ka. Akin ka, ang babae ng aking Yang Yiyo, at walang makakakontrol sa iyong kapalaran. Papatayin ko ang sinumang magpapahirap sa iyo ng kawalan ng katarungan. Matapos sabihin ito ni Yang Yiyo, tuluyang bumagsak ang panloob na depensa ni Jizik siya. Nakita niya ang malabakal na katatagan sa mga mata ni Yang Yiyo, at narinig niya ang determinasyong huwag sumuko sa kanyang mga salita. Sa kanyang pag-unawa sa kanya, alam niyang ito ang uri ng tao na gagawin ang sinabi nito. Napaluha si Jizik siya, umiyak pero natawa din. Mabahong junior brother, hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Tanong ni Jizik siya.
Bahagyang ngumiti si Yang Yian, natatakot ako, ngunit para sa aking hanggal na nakatatandang kapatid na babae ngayon, pabayaan ang Hidaw, pabayaan ang pamilya Ji, kahit na ito ang kaaway ng buong God Realm, lalaban ako, at wala akong pakialam na mamatay. Ang mga mapagpasyang salita ay lumabas sa bibig ni Yang Yian, umalangaw-ngaw sa kalangitan. Kasabay nito, bumantong hininga ang buong katawan niya, at lumabas siya at tumabi kay Ji Zixa, iniunat ang kamay at hinawakan ng mahigpit ang kamay niya, at mahinang sinabi, Senior Sister, hayaan mo akong protektahan ka sandali ngayon. Hindi ako naging maganda noon, pero gusto kong bumawi, at ayokong mag-iwan ng pagsisisi para sa sarili ko. Minsan na akong nagsisisi, at gusto ko nang magsisi. Sa sandaling ito, sina Yang Yian at Ji Zixa ay nagpakita ng pagmamahal. Ngunit asar nito ang iba sa field. Ito ay simpleng modelo ng pagiging mayabang. Ang ulo ng pamilya Ji ay nagsabi na may masungit na mukha, mayabang, bata, hinahanap mo ba talaga ang kamatayan? Tinitigan niya si Yang Yian, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pananabik, dahil pakiramdam niya ay galit na galit ang ninuno sa pagkakataong ito. Dati, ang ninuno ay nag-aalala tungkol sa dalawang hidaw sa likod ni Yang Yian, ngunit iyon ay nasa loob ng katanggap-tanggap na hanay ng mga bagay. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang marangal na ninuno ng pamilyang Ji, isang makapangyarihang tao ng hidaw, ay talagang walang kahihiyan at pinapayagan ang isang junior na tulad ni Yang Yiyo na patuloy na year-on ang ilalim na linya. Walang duda na si Yang Yiyo ay ignorante sa buhay at kamatayan sa pagkakataong ito, at papatayin siya ng ninuno. Pinatay ni Yang Yiyo ang napakaraming anak ng kanyang pamilyang Ji. Bilang pinuno ng pamilya Ji, natural siyang umaasa na papatayin ng ninuno si Yang Yiyo. Hindi sapat ang kanyang jifa, at dudurugin ng ninuno si Yang Yiyo. Para kay Julie Xuanyang, ang kanyang puso ay sumabog sa oras na ito. Sa wakas ay naunawaan niya na ang Ji Zixa na nagustuhan niya ay totoong nagmamahal kay Yang Yiyo. Dati, akala niya ay relasyon talaga ng magkapatid na senior ang relasyon ng dalawa, pero ngayon parang nagkamali siya. Ikinuyong niya ang kanyang mga kamao, at ang kanyang puso ay napuno ng walang katapusang hinanakit, syempre, nakadirekta kay Yang Yiyo, at gusto niyang putulin ngayon si Yang Yiyo. Tungkol naman sa ninuno ng pamilya Ji. Sa oras na ito, nakatitig kina Yang Yiyo at Ji Zixa, mayroon siyang layuning pumatay, isang layuning pumatay na talagang nagmumula sa kanyang puso. Dati, talagang nag-aalala siya sa Rabbit God at Foxy Emperor sa likod ni Yang Yiyo, pero ngayon. Alam niya na kung hindi niya papatayin si Yang Yiyo ngayon, masisira ang kasal ng kanyang pamilyang Ji at ng Tribong Julie, at mawawala ng isang hidaw ang pamilya Ji. Kung ikukumpara sa pag-aalala tungkol sa paghihiganti ng dalawang hidaw sa likod ni Yang Yian, ang mga pangunahing interes ng pamilya Ji ang pinagtutuunan ng pansin, at naisip din niya ito. Kahit napatayin niya si Yang Yian, darating sa kanya isang araw si Han Yuan Rabbit at Foxy Emperor. Talaga bang takot siya kay hidaw? Dito, ang 10 sinaunang pamilya ng Diyos sa God Realm ay malalim na kasangkot sa isa't isa, at kung minsan sila ay isang komunidad ng mga interes. Ngayon, matagumpay ang kasal sa Tribong Julie. Sa oras na iyon, natural na tutulong ang Tribong Julie. Ang hidaw ng Tribong Julie ay mas malakas kaysa sa kanya, at mayroong higit sa isa. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, ang ninuno ng pamilya Ji ay tumingin kay Yang Yian at sinabing, Junior, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung aalis ka ngayon, ituturing kita na parang hindi ka pa nakapunta rito ngayon, kung hindi, papatayin kita. Ang pangungusap na ito ay puno ng nakamamatay na aura, at ang temperatura ng buong parisukat ay bumaba ng husto. Sa pagharap sa mga salita ng ninuno ng pamilya Ji, sinabi ni Yang Yian sa malalim na boses, maaari kang umalis. Isasama ko ang aking nakatatandang kapatid na babae. Kung hindi, mag-aaway tayo at hindi na tayo mag-uusap ng walang kaparirikan. Dahil hinahanap mo ang kamatayan, tutuperin ko ang iyong hiling. Ang ninuno ng pamilya Ji ay mamamatay tao. Sa sandaling matapos siyang magsalita, bigla niyang inatake si Yang Yiu gamit ang isang palad, napapaligiran ng kidlat, lubhang nakakatakot, at ang lahat ng walang katapusang presyon ay idiniin kay Yang Yiu. Kabanata 2920, Walang hiya at walang hiya. Itinulak ni Yang Yian si junior sister Ji Zixa palayo, at sa sandaling ito ay direktang hinarap niya ang pag-atake ng ninuno ng pamilya Ji. Boom! Crack! Ang ninuno ng pamilya Ji ay mamamatay tao, at isang palad ang dumating na puno ng talas, pinalibutan ng kidlat ang kanyang palad, at ang momentum ay napakalaki. Sa sandaling ito, hindi nag-atubili si Yang Yian, at direktang pinagsama ang kapangyarihan ng 10 puno ng Dao sa isa, na hinihimok ang lahat ng kanyang banal na kapangyarihan na sumuntok. Sa totoo lang, sa kasalukuyang lakas ni Yang Yian, ang lahat ng kanyang sariling banal na kapangyarihan lamang ay sapat na upang makipagkumpetensya sa ikalimang antas ng Heavenly Dao. Kung gagamitin niya ang kapangyarihan ng 10 puno ng Dao, ang tunay na lakas ng pag-atake ay sapat na para malimpasan ang ikalimang antas ng Heavenly Dao at maabot ang antas ng Hidaw. Kaya ito ang dahilan kung bakit siya naglakas loob na lumaban. Dapat niyang ipaglaban ang hiningang ito ngayon. Hindi siya kayang takutin ng isang ninuno ng pamilya Ji. Matalo man siya, may puso pa rin siyang lumaban. Minsan ang tapang ay kadalasang mas malaki kaysa sa lakas.
Ang kanyang suntok ay hindi lamang may kapangyarihan ng 10 puno ng daw at banal na kapangyarihan, kundi pati na rin ang lakas ng laman. Buong lakas siyang lumaban at hindi nang ahas na maging pabaya. Mag-away muna at mag-usap mamaya. Inaasahan niya na ang paglilinang ng ninuno ng pamilya G ay maaaring nasa unang antas ng hidaw. Ayon sa sariling pagtataya ng sarili niyang lakas, nagawa niyang lumaban. Hindi ganoon kadali para sa ninuno ng pamilya G na patayin siya. Buong lakas siyang lumaban. Ito rin ay isang pagsubok ng lakas. Ito ang kanyang unang pagkakataon na lumaban sa isang antas ng hidaw. Bagamat hinulaan niya na ang kanyang lakas ay makakalaban sa isang malakas na hidaw, ito ay isang hula lamang sa kanyang isipan. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng isang hidaw level strongman ay malalaman lamang pagkatapos makipaglaban. Kasabay nito, alam din niya na ang agwat ng lakas sa dakilang kaharian ay hindi lamang isang linya ng pagkakaiba. Ang puwang sa dakilang kaharian ay madalas na isang linya ng pagkakaiba, at ang kabilang panig ay isang pagkakaiba ng langit. Kaya bagaman may tiwala si Yang Yio, wala siyang ideya kung ano talaga ito. Gayunpaman. Sa pagkakataong ito, kaharap ang hidaw ng ninuno ng pamilyang G, inaabangan din niya ito, dahil alam niyang maya-maya ay kailangan niyang lumaban sa antas ng hidaw. Lalo na sa pananaw ng 33 Heavens Palace, nadama niya na ang araw na ito ay hindi masyadong malayo. Ang kakayahang makipag-away sa ninuno ng pamilya G ngayon ay isang tempering din para sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung ano ang magiging resulta. Sa isang iglap nagbanggaan ang dalawa. Boom! Isang nakakagulat na tunog ang umalangaw-ngaw. Bitek. Umiling si Thunder. Ang buong parisukat ay nasa kaguluhan sa sandaling ito. Si Yang Yian at ang ninuno ng pamilyang G ay nagbanggaan sa isa't isa, at ang divine power ay sumabog. Sa kanila bilang sentro, ang makulay na banal na liwanag ay biglang sumiklab. Nakikita lamang nina G Zixia at G Fa at iba pa ang isang nakakasilaw na katawan ng enerhiya na may diameter na daan-daang metro na lumilitaw, tulad ng isang ulap ng kabute na umuusbong mula sa lupa. Sa labas ng ulap ng kabute na ito, ang mga puting jade na tile sa sahig sa nakapalibot na mga parisukat ay nabasag at ang malagagamba na mga bitik ay agad na lumawak sa buong parisukat. Ang lakas na nabuo ng pasabog na pag-atake ng dalawang tao ay nagulat sa lahat ng naruroon. Walang alinlangan na ang antas ng pagsabog ng enerhiya na ito ay lampas sa kanilang imahinasyon. Junior brother. Unang bulalas ni G Zixia. Natural na nag-aalala siya kay Yang Yian, at naniniwala siya sa kanyang puso na hindi kayang pantayan ng kanyang lakas ang ninuno ng pamilya G. Walang duda na ang junior brother ay magdurusa sa banggaan na ito. Matapos siyang matigilan, dumiretso siya sa field ng walang pakialam. Boom! Puff! Ngunit sa susunod na sandali, nang sumugod si G Zixia sa banal na liwanag na may diameter na 100 metro sa field, bigla siyang napaatras at lumipad paatras, nagluwa ng isang bibig ng dugo sa hangin. Lumipad paatras si G Zixia sa loob ng 50 hanggang 60 metro, at nang malapit na siyang mahulog ng husto sa lupa, mabilis na ikanaway ni Julie Xuanyang sa gilid ang kanyang kamay at naglabas ng magic power para mahuli siya. Miss Zixia, okay ka lang ba? Huwag mong sabihin na gusto talaga ni Julie Xuanyang si G Zixia. Siyempre, ang nakababatang kapatid na babae ay talagang kaibig-ibig, at hindi nakakagulat na may nagkagusto sa kanya. Tungkol sa pag-aalala ni Julie Xuanyang, malamig na ngumuso si G Zixia, ano bang pakialam mo? Sa puso ni G Zixia, wala talaga siyang masamang nararamdaman kay Julie Xuanyang mula noong una silang magkita, dahil sa pagpupulong ng 10 sinaunang pamilya ng Diyos, hindi siya binigyan ni Julie Xuanyang ng ganoong masamang impresyon, at lahat ay nagkikita rin sa unang pagkakataon, kaya nanatili silang malayo sa isa't isa. Ang mga paksa ng chat ay tungkol sa Taoismo. Sinagot ni Julie Xuanyang ang maraming tanong para sa kanya, kaya una siyang tinatrato ni G Zixia bilang isang ordinaryong kaibigan. Ngunit hanggang sa nag-propose ng kasal ang lalaking ito, nawala ang maliit na pagkakaibigan ni G Zixia sa kanya, lalo na ngayon, kinasusuklaman niya si Julie Xuanyang, dahil sa lalaking ito kaya nahulog ang kanyang junior brother sa panganib. Walang magawa si Julie Xuanyang tungkol sa malamig na single ni G Zixia. Alam niyang hindi na siya gusto ni G Zixia, pero gusto niya ito. Tamang magkagusto sa isang tao, kalayaan yan, she can hate him. Ngunit sa kabilang banda, kinasusuklaman ni Julie Xuanyang si Yang Yio. Naiinggit pa nga siya kay Yang Yio, na mahal ni G Zixia. Sa kanyang puso, hinihiling niya na sana ay patayin ng ninuno ng pamilya G si Yang Yio. Ngunit nang makitang susugod na si G Zixia, nagmamadali siyang nagsabi, Miss Zixia, huwag kang pabigla-bigla. Ang aura ng antas ng hidaw ay nabuo. Kahit ako, na nasa ikalimang antas ng Heavenly Dao Rules, ay mahihirapang sumugod. Kung ikaw ay sumugod sa ganito, ikaw ay magdurusa lamang ng isang pagkatalo, at maaari mo pang palay ng mga bagay-bagay. Humph, malamig na ngumuso si G Zixia, ngunit hindi nagmamadali. Natatakot din siya na mangyari ito tulad ng sinabi ni Julie Xuanyang, at magpapalala ito sa kanyang nakababatang kapatid. Siya ay, kahit na mas alam niya ang kanyang lakas at ito ay hindi makakatulong sa lahat. Gayunpaman, nakapagdesisyon na siya sa kanyang puso na kung may gagawin ang kanyang nakababatang kapatid ngayon, hindi siya mabubuhay mag-isa.
Sa oras na ito, ang nakasisilaw na banal na liwanag sa larangan ay unti-unting naglaho. Tumingin si Ji Zixian na may sobrang nerbiyos na tingin. Nakita ko ang mga figure ni Yang Yiyu at ang ninuno ng pamilyang Ji na unti-unting lumilitaw sa bukid. Ngunit sa isang sulyap ay bumagsak ang kanyang mga luha. Dahil sa sandaling ito ay nakita niya na ang away ni Yang Yiyu at ng ninuno ng pamilya Ji ay hindi tumigil. Ang junior brother ay duguan mula sa lahat ng 7 orifice, at ang malaking kampana sa kanyang kamay ay naglalabas ng gintong liwanag. Sa kabilang banda, ang kidlat sa palad ng ninuno ng pamilya Ji ay nasa malaking kampana ng nakababatang kapatid. Kitang-kitang stalemate ang dalawa, pero halatang dehado ang junior brother. Siya ay dumudugo mula sa lahat ng 7 butas, habang ang ninuno ng pamilya Ji ay mukhang hindi nasaktan. Malakas ang aura sa loob ng 100 metro kasama ang dalawa bilang sentro, at mahirap makalapit. Sa oras na ito, sinabi ng ninuno ng pamilya Ji, "Binata, tanggapin mo ang iyong kapalaran. Bagamat hindi masama ang iyong paglilinang, ako ay nasa tuktok ng unang antas ng hidaw. Hindi mo kayang panindigan ang puwang sa kaharian sa harap ko. Kailangan kong aminin na dapat ikaw ang unang tao sa ilalim ng hidaw, ngunit mamamatay ka pa rin ngayon. Binigyan kita ng pagkakataon. Dahil matigas ang ulo mo." Natapos magsalita ang ninuno ng pamilya Ji, biglang lumakas ang kulog sa kanyang kamay, at ang saklay sa kabilang kamay ay umangat sa langit at iwinagayway ito. Biglang, isang lilang kulog na kasing kapal ng balde ang bumaba mula sa langit at dumiretso kay Yang Yiyu. Sa pagkakataong ito, tila direktang papatayin si Yang Yiyu. Napakawalan Jia at walang hiya. Isang dakilang hidaw ang talagang umatake sa isang junior. Napakawalan Jia. Sa oras na ito, isang sumpa ang narinig sa langit, ngunit ito ay boses ng babae. Kasabay nito, isang makulay na liwanag ang bumangon mula sa langit ng parisukat, na naging isang makulay na bahaghari na direktang tumama sa kulog na ipinatawag ng ninuno ng pamilya Ji. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.